How dare you to say that to my fiancé? Gigil na sabi ni Vivian sa manager ng bar. Fiancé? Gulat na sabi ng manager at nagpabalik-balik ng tingin kina Vivian at Lexus. Nasa may basurahan noon si Lexus. Nasa tabi naman ito ni Vivian at nakaharap sila sa manager ng bar. Hawak ng manager ang kamay ng kwelyo ni Lexus at tila hinahamak ang buong pagkatao nito. Magkakilala kayo? Nauutal nitong sabi. Bingi ka ba? O sadyang mahina ka lang umintindi? Hindi lang kami basta magkakilala. He is my fiancé. Mariin itong sabi at pinaglakihan pa ng mata ang manager. So get your hands off him. O gusto mong ikaw ang matanggal sa trabaho? Wala nang pagdadalawang isip na binitawan ng manager ang kwelyo ni Lexus. Nakuha pa nitong ayusin ang kwelyo nito at pagpagan. Humalukip-kip si Vivian at mataray na tiningnan ng manager. Umalis ka na sa harapan ko. Ang sakit mo sa mata. Sambit nito at inirapan ng manager. Tila nananaginip ang pakiramdam ni Lexus. Hindi niya alam kung panaginip nga lang ba ang lahat ng nangyayari o totoong may isang malditang anghel na ipinagtanggol siya sa kanyang manager. Samantala ang manager na pinagalitan ni Vivian ay nakikiramdam sa nangyayari. Kitang-kita kasi niyang reaksyon ni Lexus na tila nagulat. Hindi naman ito hinayaan ni Vivian. Nilapitan niya si Lexus at kumapit ito sa braso ng binata na parang kasintahan niya talaga. Babe, sabi ko naman sa'yo, stop acting like this. Sabay ayos ang suot nitong damit. Pwede naman ang mga tauhan mo na lang mag-disguise para makilala mo kung sino ang karapat-dapat na mag-work sa business mo. Naisip parating ni Vivian na nagkukunwari lang si Lexus at hindi siya isang ordinaryong tao. At upang mas maniwala ang manager, ay hinalikan pa ni Vivian si Lexus sa mga labi na ikinagulat ng binata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Ilang oras bago maganap ang lahat, nasa sikat na bar si Vivian kasama ang kanyang mga kaibigan. Friday night at maraming tao ang nasa bar at katulad nila ay gusto lang sulitin ang gabi. Dumadagundong ang tugtog sa buong lugar, mausok at maingay. At habang lumalalim ang gabi, ay mas nabubuhay ang dugo ng mga taong nandoon. Guys, wait I need to retouch para man makabingwit ako ng mga gwapong guy. Sambit ni Vivian. Asus, ikaw pa talaga, Vivian Espina. Ang pinakamagandang babae sa buong madla. Anak ng mayamang angkan dito sa Pilipinas. Usal ng isa nitong kaibigan. Umismid si Vivian at tila ayaw niya ng bansag sa kanya. Ngunit sa kabila nito ay totoo naman ang lahat ng sinabi ng kanyang kaibigan. Oo naman, sila lang yun, hindi ako, no? Pagkaklaro ni Vivian. Ay nako, wait nga lang, sandali lang to, promise. At umalis na si Vivian patungong CR. Agad itong naupo sa bowl. Kanina pa kasi nagwawala ang kanyang pantog at bibigay na ang kanyang pamigil. Hindi lang siya makaalis kanina dahil nasa kalagitnaan sila ng kasiyahan at ayaw niyang mawala sa momentum sa pagsasayaw. Habang nakaupo naman si Vivian ay may naulinigan itong tao sa kabilang cubicle. Boses ng isang lalaki. Kinakabahan si Vivian dahil sa impluwensya ng alak ay maling CR ang kanyang napasukan. Ano? Nakakalat kanina sa kalsada mga gamit natin? Samit ng lalaki sa kabilang cubicle. Hindi naman marinig ni Vivian ang sagot ng kausap ng lalaki ngunit halata sa boses ng lalaki ang lubos na pag-aalala. Natuon doon ang atensyon ni Vivian at pinakinggan pa ang usapan. Ilang sandali lang ay may narinig itong pagbukas ng pinto. Hudyat na lumabas ang lalaki sa kabilang cubicle. Dalawa lang naman ang cubicle sa banyo kaya sigurado si Vivian na ang lalaki sa kabila ang lumabas. Sumilip si Vivian upang makita kung sino ang nasa kabilang cubicle at nagpatuloy ito sa pakikinig sa usapan.
Sumandalang lalaki sa may lababo katapat ng cubicle ni Vivian. Kitang-kita ni Vivian ang itsura ng lalaki. Malungkot ito at halatang problemado. He's cute. Kahit nakasuot siya ng pang-waiter na uniform. Kinda chinito. Matangos ang ilong at in fairness, kahit hindi mag-smile, lataw ang dimples nito. Sakto ang body pero I like his arms. May konting muscles. Usal pa ni Vivian sa kanyang sarili. Sige, malapit naman ang matapos ang shift ko. Huwag kang mag-alala, okay? Gagawan ng paraan ni Kuya para may matuluyan tayo ngayong gabi. Tapos, didiskartehan ko na lang yung kakainin natin. Diyan ka lang muna sa tabi ng kalsada. Pauwi na si Kuya. Sambit nito. Nahabag naman si Vivian. Gusto nitong tulungan ng lalaki kaya naman dali-dali na nitong tinaas ang kanyang pantalon at inayos ang sarili. Ngunit sa kanyang paglabas ay wala ng tao. Ay, ang sad naman. Kawawa naman si Kuya. Pero ganun talaga. Kung hinintay niya ako kahit sandali lang, sana nakatulong ako. Good luck na lang sa kanya. Sabit ni Vivian habang nakatitig sa salamin sa kanyang harap at waring kinakausap ang sarili. Paglabas ni Vivian ng banyo ay bumalik na ulit ito sa pagiging magaslaw at hyper na babae. Nilunod muli nito ang kanyang sarili sa alak at naging reyna ng dance floor. Ilang sandali pa ay nagpasama ang kanyang kaibigan sa labas upang makalanghap muna ng sariwang hangin. Sumama si Vivian at nagtungo sila sa back door ng bar. Habang nakasandal sa pader at nagpapawala ng amats ay may nakita si Vivian na lalaki. Anong ginagawa nun dun? Tanong ni Vivian sa kanyang kaibigan na si Kat. Pagtingin ng kaibigan ni Vivian ay nakita nitong may lalaking nangangalakal ng pagpag sa basurahan. Iyan ba? Naghahanap ng pagpag? Sagot ni Kat. Baka sa mukha ni Vivian ang pagtataka. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng salitang yon. RK ka kasi. Hay nako, hindi mo alam kung ano yon ano? Tanong ni Kat. Umiling si Vivian at muling tiningnan ng lalaki. Bukod sa pagtataka nito kung anong ginagawa ng lalaki sa basurahan, ay para bang nakita niya na ito kung saan. Ngunit hindi niya alam kung saan at kailan. Ipinaliwanag ng kaibigan nito ang ibig sabihin ng pagpag at bukod dito ay sinabi nitong ipinagbabawal ito sa mga ganitong lugar. Tama lang na ipinagbawal nila ang pagkuha ng pagpag. It's tira-tira pala ng ibang mga persons tapos kukunin mo para lutuin at kainin ulit. Pinapakinggan ko pala ang paliwanag mo, nasusuka na ako. Sabi ni Vivian. Yup. Kung sa ating mga elite at may pambili ng maraming pagkain, nakakadiri yung kainin. Pero sa tulad nila na walang makain, ayos na yan. Yan ang realidad. Life is unfair sa mga taong hindi pinalad na maging mayaman. Paliwanag nito kay Vivian. Habang nag-uusap ang dalawa at nagdidiskusyon tungkol sa pagkain ng pagpag, ay siya namang pagkahuli ng lalaki ng kanyang manager at pinagalitan nito ng sobra. Hindi na nag-atubili si Vivian na ipagtanggol ang lalaki at harapin ang manager nito. Matapos ng sagutang yon ay nagpaalam si Vivian sa kanyang kaibigan na doon muna siya sa labas kasama ang lalaki. Hindi na tinanong ni Kath kung anong gagawin niya at pumasok na lang ito sa loob. Wala na rin doon ang manager at sila na lang ni Vivian ang natira. Doon naalala ni Vivian kung saan niya nakita ang lalaki. It's you! Sabit ni Vivian. It's me? Balik na tanong ng lalaki. Sasabihin sana ni Vivian ang kanyang narinig sa banyo. Dahil ang lalaking kanyang pinagtanggol ay ang lalaking namumroblema kanina sa banyo. Ngunit bigla itong nagpreno sa pagsasalita. Wait, can I have your ID? A valid ID. Nagmamadaling sabi ni Vivian. Nakuha pa nitong mag-cross fingers sa kanyang likod at nananalangin na may address ang ibigay nitong ID. Pagkalabas ng lalaki ng kanyang ID ay kaagad itong hinablot ni Vivian. Stay there, huwag kang gagalaw, even an inch. Utos na to sa lalaki. May biglang tinawagan si Vivian matapos ito ay binilikan niya sa Lexus at binalik na rin ito ang kanyang ID. Hi, I'm Vivian Espina. Opo, kilala po kita. Sino ba naman po hindi makakakilala sa magandang katulad ninyo? Nakayukong sabi ni Lexus
Halatang nahiya ito sa nangyari at hindi makatingin sa dalaga. Oh, kinagulat naman ni Vivian ang naging reaksyong ito ni Lexus. Ngunit hindi ito natinag ang nais mangyari ng dalaga. Marunong ka mag-drive? Biglang tanong ni Vivian. Opo, pagtataka ni Lexus. License? Sunod na tanong naman ng dalaga. Tumangulang si Lexus. Okay then, here's my calling card. Keep this, please. Sabay abot ng kanyang calling card. My personal number and address is very confidential. Tawagan mo ako kapag nasa gate ka na ng village, okay? Kitang-kita ni Vivian ang pagtataka ni Lexus dahil sa kanyang mga sinasabi. Matapos ang usapang yon ay naglakad na si Vivian papasok ng bar. Naiwan si Lexus sa labas na tinitingnan lang si Vivian papasok ng bar. Umuwi na noon si Lexus. Mabuti na lang at may pamasahe pa ito pa uwi at dala rin niyang pagpag na kanyang kinuha mula sa bar na kanyang pinagtatatrabahuhan. Lubos ito nag-aalala sa kanyang kapatid dahil ang huli nitong sinabi ay pinapasok muna siya ng kanilang kapitbahay. Ngunit isang gabi lamang niyang mapapatuloy ang magkapatid. Yun lang ang tulong na kanyang maibibigay. Malaki pa rin ang pasasalamat ni Lexus dahil kahit papaano ay nasa ligtas na lugar ang kanyang kapatid at wala sa kalsada. Pinuntahan nito agad ang kanyang kapatid sa kanilang kapitbahay. Nay Selly, maraming salamat po sa pagpapatuloy ninyo kay Ken ha. Sabit ni Lexus. Ay nako, wala yun iho. O siya, tara na't ihahatid ko kayo doon sa paupahan ko. Sambit naman ni Nay Selly. Po? Tanong ni Lexus. Bigla ko kasing naalala na may isa pa pala akong unit na bakante. Maigi pang doon na lang muna kayo. Tapos, pag may pera na kayo na pang down, saka na lang kayo magbayad. Kaso, maliit nga lang ang unit. Ayos ang bayan sa inyo? Tanong ni Selly sa magkapatid. Opo. Kahit gaano pa po yung kaliit, wala pong problema. Naiiyak na sabi ni Lexus. Kinabukasan ay maagang nagtungo si Lexus sa village kung saan nakatira si Vivian. Hindi naman niya ang dahilan kung bakit nagpapunta si Vivian sa kanya, kaya sumunod na lang ito. Nang makarating na siya sa village ay tinawagan niya si Vivian. Mukhang kakagising pa lang nito at namamaos pa ang boses. Sige, pumasok ka na. Hinabilin naman na kita sa guard. Sabit ni Vivian at binaba ng telepono. Tulad ng sinabi ni Vivian ay kaagad naman na siyang pinapasok ng guard at hinatid pa nga siya sa mismong bahay ni na Vivian. Namangha naman si Lexus sa laki ng bahay ni na Vivian. Pagka-doorbell nito ay pinagbuksan siya kaagad ng katulong nito at pinadiretso sa kwarto ni Vivian. Agad-agad? Sa kwarto po niya? Nauutal na sabi ni Lexus. Yung kasing utos si Ma'am Vivian. Sabit ng katulong na pangalan ay Lotlot. Sinamahan ni Lotlot si Lexus hanggang sa pinto ng kwarto ni Vivian. Sige na, pumasok ka na sa loob. Ikaw nang bahala kay mamauna na ako. Sabit nito. Kabado si Lexus habang hawak-hawak nito ang doorknob. Namamawis ito at hindi alam kung anong gustong mangyari ni Vivian. Bago pa nito pihitin ang pinto ay nakuha nitong pumikit. Ano ba tong? Nahinto si Lexus sa kanyang iniisip nang makahakbang na ito papasok sa kwarto ni Vivian. Tila may naapakan nitong tela sa sahig. Otomatiko rin nagmulat ang kanyang mga mata dahil sa kulob na amoy ng kwarto ng dalaga. Kwarto ba talaga to ng babae? Biglang sabi nito nang makita ang kabuuan ng kwarto. Magulo ang buong kwarto. Nagsambulat ang damit ni Vivian sa lapag. Pati ang bra at panty nito ay nakasabit kung saan. May ilang bote din ng alak siyang nakita at balat ng chichirya. At isang maraming shorts na pangbabae ang kanyang naapakan. Kwarto ba to ng babae? Grabe. Buti hindi pa kita kapatid, kung hindi palo ka sa akin. Pabulong ni Ani ni Lexus. Nalimpungatan naman si Vivian at ang buong akala nito ay si Lotlot ang pumasok sa kwarto. Kaya naman bumangon si Vivian sa kanyang kama na ang tanging nakatabing lamang sa kanyang katawan ay ang manipis na kumot. Lotlot, ang aga pa! Sambit nito habang nakapikit pa ang kanyang mga mata. Anyways, pwede bang pakiligpit na ng room ko? May bisita ako mamaya. Gusto ko bago ako matapos maligo malinis na't mabango na tong room. Naiintindihan mo? Utos ni Vivian sabay hikab.
Matapos mag-utos ay tumayo si Vivian at naglakad patungong banyo. Unti-unti nang natanggal ang tabing nito na kumot sa katawan. Hindi naman malaman ni Lexus kung paano siya magtatakip ng mata at saan pupunta. Hindi siya makapagsalita dahil baka maiskandalo si Vivian pag siya'y nakita. Hanggang sa narinig na lang nito ang pagsara ng pito na hudyat na nakapasok na si Vivian sa banyo. Lexus de Sena, ano ba tong pinasok mo? Sambit nito at napailing na lang. Lumabas si Lexus at hinanap si Lotlot. Agad naman itong nakita si Lotlot ngunit abala na ito sa hardin na magdilig. Kaya naman siya ng kusang naglinis ng kwarto. Nanghiram na lang ito ng walis at gamit panglinis at siya nang nagpresenta na maglinis. Sigurado ka ayos lang sa'yo na ikaw ang maglinis ng hawla? Ay este kwarto ni ma'am? Sambit na tanong ni Lotlot. Natawa na lang si Lexus at sinigurado kay Lotlot na ayos lang sa kanya. Mabilis na nilinis ni Lexus ang kwarto. Dahil sanay naman siya sa gawaing bahay at maliksi ang katawan nito ay naligpit niya agad ang buong kwarto. Mabuti na lang ay humigit kumulang 1 oras at kalahati rin si Vivian kung maligo kaya naman nagawa niyang maglinis ng maayos. Pagkalabas ni Vivian ay nakatapis lang ito at dire-diretso na sa kanyang walk-in closet sa kabilang kwarto. Samantalang si Lexus naman ay nagtatapon na ng basura sa labas. Kaya pagkabalik ni Lexus ay wala pa rin sa silid si Vivian. Ilang sandali pa at dumating na rin si Vivian. Oh, andito ka na pala. Sakto ang dating mo. Tapos na ako mag-prepare for work. Tara na sa office. Ito ang susi. Let's go. Utos ni Vivian na walang kaalam-alam sa nangyari. Nakatayo lang si Lexus at nagugulhan sa nangyari. Oh, hindi ko nabanggit sa'yo that this is your first day as my personal driver, right? And I will not accept no as an answer. Understood? Masungit na sabi ni Vivian. Talaga po, ma'am? Biglang napayakap si Lexus kay Vivian. Salamat po ng maraming ma'am. Salamat po. Tuwang-tuwa si Lexus. Alam nitong walang kasiguraduhan kung siya'y may trabaho pa sa bar. Kaya isang hulog ng langit si Vivian para kay Lexus ng oras na yon. Itinulak ng bahagya ni Vivian si Lexus. Mind your boundaries, mister. Mataray nitong sabi at nilagpasan si Lexus. Napakamot si Lexus sa kanyang ulo. Ay, sorry po ma'am. Nadala lang po. Wika nito. Whatever, let's go. Singal nitong sabi sa kanyang driver. Hindi naman nahirapan si Lexus na gampanan ng kanyang bagong trabaho. Ngunit nakakaramdam ito ng pagkailang tuwing naaalala ang mga nangyari sa kanila kanina. Alam kaya ni ma'am na andun ako kanina? Pero sa palagay ko hindi. Kasi sabi niyo mabutit maaga daw akong dumating. Sambit ni Lexus sa kanyang isipan. Panay din ang sulyap nito sa front mirror upang tingnan si Vivian. Bakit kanina ka pa tingin ng tingin? May gusto ka bang sabihin? Masungit na tanong ni Vivian. Wala po, ma'am. Ano po, gusto ko lang pong magpasalamat sa trabahong binigay niyo po sa akin. Kahit na hindi naman po tayo lubos na magkakilala. Yun na lang ang sinabi ni Lexus at pilit nang iwinakse sa kanyang isipan ang mga nakita niya kaninang umaga. Isipin mo na lang na isa akong anghel na sinagip ka sa pangit mong manager. At don't worry, pinatanggal ko na siya sa friend ko. Sabi ko ayoko sa kanya. Hindi siya bagay sa bar dahil ang pangit niya. Mayabang na sabi naman ni Vivian. Tumawa naman ng peke si Lexus at hinayaan na lang ang kayabangan ng kanyang amo. Naging maganda naman ang unang araw ni Lexus sa trabaho. Naging madali sa binata ang pagmamaneho dahil namasada na rin ito ng taxi at jeep at kung ano-ano pang mga sasakyan noon. Nakarating naman ng ligtas ang dalawa sa opisina. Isinama ni Vivian si Lexus sa loob ng opisina. Intayin mo lang ako dyan para anytime na may lakad ako, may driver ako kaagad. Do what you want, may pantry din dyan. Kumain ka ng kumain. Itanong mo na lang din sa secretary ko kung anong password ng wifi para makakonect ka. Basta pag aalis na tayo, dapat andyan ka kaagad. Utos ni Vivian. Yes, ma'am. Yan lang ang tanging sagot ni Lexus sa lahat ng sinabi ni Vivian. Pumasok na si Vivian sa loob ng kanyang opisina at naiwan si Lexus sa receiving area malapit sa kanyang sekretarya. Nagmamasid ito sa kanyang paligid.
Palangiti si Lexus kaya naman marami ang agad na nakapansin sa kanya. Suot ang puting polo shirt at pantalon ay para itong modelo sa kanyang tindig. Hindi man ganong katikas ang kanyang katawan, ay kapansin-pansin naman ang tangkad nito. Napakabangong tingnan ni Lexus, lalo pat tisoy ito. Matangos ang ilong at may mapangusap na mga mata. Sa pamamalagi niya sa kanyang pwesto ay unti-unting dumadami ang nakikipagkilala sa binata. Lingid sa kaalaman ni Lexus ay tanaw pala siya ni Vivian. Natatawa ito dahil tila hayok na hayok sa lalaki ang kanyang mga empleyadong babae. "Madam," tawag ni Kim ang sekretarya ni Vivian. "Mukhang pinagkakaguluhan ng driver ninyo. At buti naman po na kumuha na kayo ng driver." Puna nito. "Hayaan mo sila, mananawa rin yan sa mukha ni Lexus." Sabit ni Vivian habang binabasa ang mga papeles sa kanyang harapan. "Ay, ganun po? Hindi niyo po babakuran si Lexus? Hindi po ba kayo napupugian sa kanya?" Tanong ni Kim. Napatingin si Vivian kay Kim. Tumaas ang kilay nito at pasulimpat na tumingin kay Kim. "Kim, kung gusto mong kausapin si Lexus, hindi kita pipigilan. At wala akong interes sa kanya. I just wanna help him, yun lang." Madaing sabi ni Vivian. Napatikom ng kanyang bibig si Kim pero kita sa kanyang mata na gusto niya ring makilala si Lexus. Tuluyan na ngang naging personal driver ni Vivian si Lexus. Kahit saan ito magtungo ay kabuntot nito ang binata. Naisip ni Vivian na napabuti para sa kanilang dalawa ang mga nangyari. Kahit naabutin siya ng madaling araw sa kanyang mga meets o kaya naman sa pagpaparty ay hindi na siya mahihirapang umuwi dahil matyaga siyang hinihintay ni Lexus. Naging maganda naman itong oportunidad kay Lexus dahil tuloy-tuloy ang swerte na dumarating sa kanilang magkapatid. Bukod sa nagkaroon siya ng mas magandang trabaho sa ilalim ni Vivian, ay inalok ni Naiseli ang kanyang kapatid na si Ken na tumulong sa maliit nilang tindahan. At ang kapalit nito ay bibigyan siya nito ng baon sa kanyang eskwela. Maliit man ay biyaya pa rin maituturing ang lahat ng nangyayari sa kanilang magkapatid. Isang araw habang naghihintay si Lexus sa kanyang pwesto, ay bigla siyang tinawag ni Vivian sa loob ng kanyang opisina. "Ma'am Vivian, pinatawag niyo na po ako," sabi ni Kim. Tanong nito sa kanyang amo. "Wow, first name basis na palang tawagan niyo ng sekretary ko?" Mataray nitong tanong kay Lexus. Napakamot naman ng kanyang ulo si Lexus. "Ay, yun po kasi ang sabi niya, pero sige po, Miss Kim. Miss Kim na lang po itatawag ko sa kanya para hindi po kayo magalit." Ngiti-ngiti naman na sabi ni Lexus. Lalo namang nagpanting ang tenga ni Vivian na naisip na itawag ni Lexus sa kanyang sekretarya. Para tuloy napakatandaan niya na dahil sa Ma'am Vivian naman ang tawag ni Lexus sa kanya kesa sa Miss Kim na parang batang-bata. "No, dapat Ma'am. Ma'am Kim ang itawag mo sa kanya. At saka sa ibang empleyado dito. Tandaan mo, driver kita. At akin ka lang." Sabit ni Vivian. Nagulat naman si Lexus sa sinabi ni Vivian. Po? Sa inyo lang po ako?" Pati si Vivian ay nagulat sa kanyang sinabi. What I mean is, sa akin ka nagtatrabaho. Ako ang boss mo. Ako nagpapasahod sa'yo. Kaya dapat na sa akin ka lang sumunod kung anong dapat mong itawag sa ibang tao. Okay po ma'am. Copy. Nakangiti nang sabi ni Lexus. Inismeran na lang ni Vivian si Lexus at bumalik na sa kanyang ginagawa. "Anyways, nakikita mo ba yung naka-dry clean ng mga damit dyan, Cecilia?" Nakita naman kaagad ni Lexus ang tinutukoy ni Vivian. "Opo. Pinatahi kita ng uniform. 14 pieces yan lahat. Good for 2 weeks. Para kung hindi ka man makapaglaba dahil pinagda-drive mo ako hanggang linggo, ay hindi ka maubusan ng uniform." Patuloy pa rin ito sa kanyang ginagawa habang sinasabi ang mga ito kay Lexus. Naku mo, maraming salamat po." Tuwang-tuwang sabi naman ni Lexus. Nairita naman si Vivian sa naging tawag sa kanya ni Lexus. Sa kanya napagtanto na parang ang tanda niya sa tawag na Ma'am Vivian. "At isa pa nga pala, Miss Vivian na lang itawag mo sa akin from now on." Utos nito. "Okay po, Miss Vivian." Nakangiting sabi ni Lexus. Isang gabi kasama ni Vivian si Lexus sa kanyang meeting sa isang sikat na hotel and resto.
Naghihintay si Lexus sa may reception area. Kasama ni Lexus ang iba pang driver na naghihintay din sa kanilang mga amo. Dahil sa tagal ng meeting ay nagkwentuhan ng mga ito hanggang sa may nalaman si Lexus tungkol sa kanya amo. Ikaw palang driver ni Ma'am Vivian? Sambit ni Mang Celso. May katandaan ng itsura ni Mang Celso at tulad din ng ibang mga driver ay mas gusto nitong makipagkwentuhan kaysa tutukan ng kanyang cellphone. Opo. Ay, Lexus po pala. Kayo po, ano pong pangalan ninyo? Tanong ni Lexus sabay abot ng kanyang kamay. Ah, Mang Celso na lang itawag mo sa akin. Yun din ang tawag ng iba pang mga driver. Bago ka sa paningin ko kaya nilapitan kita. At saka, hima lang nagkaroon ng driver si Ma'am Vivian ha? Panimula ng matanda para simulan ang kanilang usapan. Ah, ganun po ba? Akala ko po kailangan ni Miss Vivian ng driver kaya niya ako kinuha. Pero, ano naman pong kakaiba ron? Tanong ni Lexus. Nako, mukhang wala ka pang alam sa amo mong si Lexus. Nakangiti nitong sabi. Nagsimula na magkwento si Mang Celso. At dahil dito ay nalaman ni Lexus kung bakit ngayon lang kumuha ng driver si Vivian. Nagulat si Lexus. Hindi nito akalain ang kanyang mga nalaman. Oh, ngayon alam mo na. Kaya sana pag-ingatan mo si Ma'am Vivian ha. Napakaswerte mo dahil na-overcome niya yun at heto ka. May magandang trabaho. Yun nga lang, pagpasensyahan mo na lang pagiging maldita at bratinela ng batang yan. Pero mabait yan. Dagdag pa ni Mang Celso. Opo, Mang Celso, makakaasa po kayo. At pangako, hindi na mararanasan yun ni Miss Vivian. Pangako ng binata. Marami pang napagkwentuhan ng dalawa. Bukod sa mas nakilala ni Lexus si Vivian, ay napag-alaman din itong magkakilala si Vivian at Mang Celso dahil business partners ang ama ni Vivian at ang amo ni Mang Celso noon pa man. At noong bata pa si Vivian ay madalas makipaglaro si Mang Celso kay Vivian kapag kasama siya ng kanyang ama sa mga meetings. Hanggang sa si Vivian ang pumalit sa kanyang ama at nag-manage ng kanilang mga negosyo at kumpanya. Ilang oras pang lumipas at sa wakas ay natapos na rin ang meeting. Bago ipakuha ni Vivian ang sasakyan kay Lexus, ay nakita pa ni Lexus kung paanong itrato ni Vivian ang matanda. Siguro nga mataray si Miss Vivian, pero mabait. Sana lang hindi na siya maging burara. Natatawa pa na sabi ni Lexus sa kanyang sarili. Pauwi na noon ang dalawa at biglang may nakita si Lexus na nagtitinda ng balot sa daan. Miss, pwede po bang bumili muna ako ng balot? Tanong ni Lexus habang marahang inihinto ang sasakyan malapit sa nagtitinda. Bakit, nagugutom ka ba? Hindi ba't sinabi ko na kumain ka sa hotel? Pwede namang kumain sa my lounge area doon. Sabit ni Vivian. Ay, huwag po kayo mag-alala ma'am. Sulit na sulit sa akin yung mga pagkain doon. Tinuruan po ako ni Mang Celso kung paano masulit ang lahat ng pagkain kanina. Masayang sabi ni Lexus. So, bakit bibili ka pa ng balot? Pagtataka naman ni Vivian. Miss, paborito po kasi yan ng kapatid ko. Sabit ni Lexus. Sige po miss, bibili po muna ako. Palabas na sana si Lexus ng sasakyan ang pigilan nito ni Vivian. Etong pera, pakyawin mo ng tinda ng nagbebenta. Parang gusto ko rin ng balot. Sabit ni Vivian. Nagulat naman si Lexus at sinunod niya na lang ang kanyang amo. Matapos bumili ay bumalik na si Lexus bitbit ang lahat ng balot na paninda. Masayang masaya naman ang tindera dahil maagang naubos ang kanyang paninda. Pabuelta na sana si Lexus upang ihatid si Vivian nang may biglang sabihin si Vivian. Ayoko pang umuwi. Gusto kong pumunta sa bahay mo. Sabit ng dalaga. Sa bahay namin, miss? Gulat na sabi ni Lexus. Halata sa boses nito na gusto nitong tumanggi sa nais ng kanyang amo. Ngunit mapilit si Vivian hanggang sa wala nang nagawang binata. Pumunta ang dalawa sa bahay ni Lexus. Magiliw namang sinalubong ni Ken ang dalawa. Laking gulat pa nito na makita kung gaanong kaganda ang amo ng kanyang kuya. Hindi lang si Ken ang natuwa ng oras na yon. Napaligaya rin ng magkapatid ang puso ni Vivian. Nakita kasi nito kung gaanong kalapit ang magkapatid sa isa't isa. Kung paanong asikasuhin ni Lexus ang kanyang nakababatang kapatid at kung paanong igalang ni Ken ang kanyang kuya. Hindi nito maiwasang mainggit sa dalawa.
Pinagsaluhan nila ang balot na kanilang dala. Nagulat pang magkapatid dahil kahit unang beses kumain ni Vivian ng balot ay hindi ito nandiri sa itsura ng sisiw sa loob. Bagkos ay nagustuhan pa niya ito at nakadami pa ng kain. Naku ate, tama na po, nakakarami ka na po, baka sumakit po ang ulo ninyo. Puna ng musmus na bata. Hindi yan, anito. Matapos silang kumain na hindi pa rin nagpapahatid si Vivian pa uwi. Nagbubulungan ang magkapatid kung saan matutulog si Vivian kung sakaling doon ito matutulog. Natataranta na si Lexus dahil hindi naman sila nakahiga sa malambot na kutsyon na kinasanayan ni Vivian kaya saan niya ito patutulugin? Napansin naman ito ni Vivian at natatawa na sa magkapatid. Don't worry, hindi ko na kayo aabalahin. I just wanna chill. Maya-maya uuwi na rin ako. Sambit pa ni Vivian. Nakahiga naman ng maluwag ang magkapatid. Maya-maya pa ay nagpaalam na si Ken upang matulog. Hindi pa rin umuwi si Vivian at nakipagkwentuhan pa kay Lexus sa unang pagkakataon. I'm very jealous kanina. I miss my brother. Kuya Vince, ganyan din kami nun. Kwento ni Vivian. Si Vince ay ang nakakatandang kapatid ni Vivian. Malapit ang dalawa sa isa't isa. Ngunit dahil sa isang trahedya, binawian ito ng buhay. Tahimik lang na nakikinig si Lexus kay Vivian habang nakikinig ito sa kwento ni Vivian ay mas gumaganda ito sa paningin ng binata. Nakikita nito ang tunay na ngiti ni Vivian sa pag-alala ng masasayang araw niya kasama ang kanyang kuya. Nakita naman ni Lexus ang totoong Vivian. Nakita niyang mahina at marupok na Vivian. Miss, hindi ko man po nakilala si Sir Vince. Alam ko po na proud po siya sa inyo. At hinahangaan ko po kayo dahil sa likod ng matapang niyong muka, busilak po ang puso ninyo. Ani ni Lexus. Is that a compliment or sugarcoating lang sa itsura kong mataray? Masungit na sabi ni Vivian. Po? Nauutal na sabi naman ni Lexus. Dahil sa tarantang pinakita ni Lexus ay natawa na lang si Vivian. No, I'm just kidding. Hey, let's call it a day. Siguro, biglang nahinto si Vivian sa pagsasalita. Napahawak ito sa kanyang ulo. Nakita naman ito ni Lexus. Miss, bakit po? Ouch! Ang sakit ng ulo ko. Inda ni Vivian. Para ako nasusuka. Isinugod ni Lexus si Vivian sa ospital. Sa emergency ay agad namang tiningnan si Vivian ng attending general doctor na naka-duty. Kaano-ano po kayo ng pasyente? Kasintahan ka po ba niya? Tanong ng doktor. No, sabit ni Vivian. Hindi po, sagot naman ni Lexus. He is my driver, dagdag pa ni Vivian. Doc, please sabihin niyo na lang ang lagay ko. Bakit ang sakit ng ulo ko? At nasusuka ako kanina. Hanggang ngayon, medyo masakit pa rin ang batok ko. Inda ni Vivian. Ma'am, high blood po kayo, kaya ganyan ang nararamdaman ninyo. Kaya po pinapainom na po namin kayo ng gamot. Magpahinga lang po muna kayo sandali at ipapacheck ko ulit ang iyong BP for monitoring. Paliwanag ng doktor. Nagtaka naman si Vivian dahil hindi naman siya high blood. Katunayan ay anemic siya kaya ang laki ng kanyang pagtataka. Nahalata ito ng doktor kaya naman pinaliwanag niya ang mga sitwasyon kung paano nagiging high blood ang isang tao. Hanggang sa mabanggit nito ang lifestyle at mga kinakain. Ayan na nga po ang sinasabi ng kapatid ko. Yung balot kanina, sabi ni Lexus. Kita ang pag-aalala ni Lexus na para bang pinapagalitan ng nakakabatang kapatid. Ngunit imbes na mainis ay napatulala si Vivian at doon niya nakita ang nangungusap ng mga mata ni Lexus. Nakatitig lang ito sa mukha ni Lexus. Ang pagbuka ng bibig nito at ang mga titig ni Lexus sa kanya. Hindi man niya maintindihan ang mga sinasabi ni Lexus ay naaaliw ito sa kakisigan ng binata. Nang gabi rin yon ay nakalabas si Vivian sa ospital. Ayaw na magpahatid ni Vivian sa bahay ngunit alam ni Lexus na off ang mga katulong ni Vivian hanggang bukas kaya walang mag-aalaga sa kanya. Sumama na si Lexus sa bahay at inalagaan si Vivian. Dumating na ang araw ng Lunes. Tulad ng normal na araw ay sinabi ni Kim ang schedule ng kanyang amo na si Vivian. Ngunit
May napansin itong kakaiba sa kanyang amo habang kausap niya ito. Ma'am Vivian, pwedeng may sabihin? Lakas loob na sabi ni Kim. Tiningnan lang ito ni Vivian at ngumiti. Ma'am, bakit ang blooming niyo? Ano po nangyari sa weekends niyo, ma'am? I-share mo naman, ma'am mo. Pagsisiyasat ni Kim. Namula naman bigla si Vivian at biglang napatingin sa kinaroroonan ni Lexus. Napatakip naman ang kanyang bibig si Kim. OMG, ma'am. Huwag niyong sabihin na. Tumili na lang bigla si Kim at kilig na kilig. Ha? Ano bang iniisip mo? Walang nangyaring kung ano, Kim, ha? Maraing sabi ni Vivian. Inalagaan niya lang ako ng weekends dahil napasobra ako ng kain ng balot. Na high blood ako, tapos yun lang. Paliwanag ni Vivian. Talaga, ma'am, yun lang, wala nang iba. At saka, ma'am, kukumpirma ko lang, ha. Si Lexus po ba yung pinahanapan niyo sa akin ng mararentahan na bahay? At yung bibigyan ko ng allowance yung landlady nila para pambaon naman ng kapatid niya? Siya yung Lexus na yun, ma'am, ano, ma'am? Mapanuri naman ang titig ni Kim na waring hinuhusgahan na ang kanyang amo. Ang sweet naman ni ma'am. Sa bagay, gwapo naman talaga si Lexus. Gentleman pa at mabait. Plus points pa dahil masipag magtrabaho at hindi mareklamo. Marami pang sinabi si Kim na magandang katangian ni Lexus at hindi niya naman maitatanggi ni Vivian na may katotohanan ng lahat ng yon. At napansin niya ang mga yon. Ang hindi lang maamin ng dalaga sa kanyang sarili ay ang unti-unti na pala siyang nahuhulog sa binatang si Lexus. Nakaramdam naman ng pagkairita si Vivian sa mga sinabi ni Kim kaya naman sininghala niya ang kanyang sekretarya. Kim! Biglang naging seryoso ang itsura ni Vivian. Baka nakakalimutan mo. Amo mo ako at hindi ka chismisan. Saway ni Vivian. Napakamot na lang ng kanyang ulo si Kim at nanghingi ng paumanhin sa kanyang amo. Naiwan si Vivian na mag-isa sa kanyang opisina. Napapaisip ito sa mga sinabi ni Kim ngunit pilit niya itong iwinakse sa kanyang isipan. Vivian, nakikita mo lang ang kuya mo sa katauhan ni Lexus. There's nothing special. Masyado ka lang naging komportable kaya ka nagkakaganyan. Paulit-ulit na sinasabi ni Vivian sa kanyang sarili. Lumipas sa mga araw, hindi akalain ni Vivian na sa pagdating ng araw na ito ay bubuhos ang kanyang luha at mangulila siya sa kanyang kapatid na si Vince. Day off ng mga kasambahay ngunit hindi dito kasama si Lexus. Walang kamalay-malay si Lexus sa pinagdaraanan ng kanyang amo. Nasa bar sila noon. Walang ibang maaya na kaibigan si Vivian ng oras na yon kaya naman si Lexus na lang ang kanyang isinama sa bar. Naiilang pa nga noon si Lexus dahil hindi siya sanay na makihalubilo sa mga tao sa bar. Mas sanay siya na pinagsisilbihan ng mga ito dahil sa dati niyang trabaho. Lexus, magpakalangu tayo ngayon. Magpapakalasing tayo. Aya ni Vivian na may hawak pang bote ng alak at diretso nang ininom ang alak sa bote. Miss, sige lang po. Sambit ni Lexus na hiyang-hiya pa. Bahala ka nga dyan, KJ. Inisasabi ni Vivian at gigewang-gewang na nagtungo sa dance floor. Ang hindi alam ni Vivian ay hindi magawang uminom ni Lexus dahil sa kanya ring kagagawan. Nakatanaw mula sa malayo si Lexus at binabantayan ng kanyang amo habang ito ay nasa gitna ng dance floor. Hanggang sa may nakita itong lalaki na hindi niya nagustuhan ng paglapit sa kanyang amo. Hey, sexy! Papuri ng isang lalaking may kalakihan ng katawan na lumapit kay Vivian habang ito ay nagsasayaw. Hey! Who the hell are you? Get out of my face! Mataray na sabi ni Vivian at hinawi pang lalaki sa kanyang harapan. Oh, palaban ka ha? I like that! Malisyosong sabi pa ng lalaki. Hindi naman naririnig ni Lexus sa mga sinasabi nila sa isa't isa ay nakikita naman ito ang reaksyon ni Vivian. Kaya naman, naalarma ito kaagad na nilapitan si Vivian. Humarang ito kaagad sa pagitan nilang dalawa at hinarangan si Vivian. Boss! Taas na ang sabi ni Lexus. Hey Lexus! Ano, magdadance ka na rin ba? Sabi ni Vivian halatang may amats na.
Oh, easy. Ano ka ba niya? Gusto ko lang naman makipagsayaw sa kanya. Kung bodyguard ka naman niya, sus, hindi ka papasa sa liit mong yan. Mapanglait pang sabi ng lalaki. Nagpanting naman ang tenga ni Lexus. Ramdam din ito na parang may balak na masama ang lalaki kay Vivian, kaya naman dapat lang niyang ipagtanggol ng kanyang amo. Oo, hindi niya ako bodyguard. I'm his boyfriend. Maangas sasabi naman ni Lexus. Mabuti na lang at pinagpalit siya ng damit ni Vivian bago sila nagpunta sa bar. Hindi na ito naka-uniform na pang-driver ng oras na yon at napakakisig ng kanyang dating sa suot niyang itim na pantalon at itim na t-shirt. Oo nga, hindi ganong kalaki ang katawan ni Lexus pero halata sa kanyang suot ni t-shirt ang muscle nito sa braso na kay sarap hawakan. Okay, fine. Off limits na pala siya. Sambit ng lalaki, sabay taas ang dalawa niyang kamay at umalis na. Pagkaalis ng lalaki, humarap ito kay Vivian. Hinawakan ang kamay nito at hinila palayo sa dance floor. Nagpunta ang dalawa sa kanilang pwesto at tinatak si Vivian ni Lexus upang maupo. Miss Vivian, magpahimasmas lang po muna tayo sandali at ihahatid na po kita pauwi. Rinig na rinig ni Vivian ang mga sinabi ni Lexus. Hindi na ito umangal pa at naupo na lang ng tahimik. Ilang minuto nakalipas ay tumayo na si Lexus. Miss, tara na po. Hindi maganda para sa inyo ang ganitong lugar. Sige. Walang angal na sabi naman ni Vivian. Sa buong biyahe ay tahimik lang si Vivian. Nakaupo ito sa backseat ngunit ang mga mata nito ay nakatuon sa front mirror kung saan tanaw nito si Lexus. Seryoso naman ang mukha ni Lexus ng oras na yon. Hindi rin ito nagsasalita. At imbes na matakot o mainis ay nakaramdam ng kapanatagan si Vivian. Kasabay nito ay natuwa rin si Vivian sa hindi niya malamang dahilan. Nakarating na ang dalawa sa bahay. Inalalayan ni Lexus si Vivian papasok ng silid nito dahil nakakaramdam ito ng pagkahilo. Nang makapasok ng dalawa sa silid ni Vivian ay inilalayan ni Lexus si Vivian na maupo sa kama nito. Miss Vivian, ikukuha lang po kita ng malamig na tubig. Ani ni Lexus. Hindi na ito pinigilan pa ni Vivian. Pagtalikod ni Lexus ay sumulong na ito papunta ng pinto at lumabas. Pagkasara ng pinto ay bigla namang pumatak ang mga luha ni Vivian hanggang sa humagulhol na ito sa pag-iyak. Sa katauhan ni Lexus nakikita ni Vivian ang kanyang namayapang kuya kung paano siya nitong ipagtanggol. Ang pagtrato nito sa kanya na parang prinsesa at higit sa lahat ay ang arugang nararamdaman nito galing kay Lexus. Humagulhol ng humagulhol si Vivian. Dala na rin ng kalasingan ay hindi na nito makontrol ang kanyang emosyon at naghalo-halo ng realidad at imahinasyon sa kanyang isipan. Miss Vivian, ano pong nangyari sa inyo? Napasigaw na si Lexus nang makitang naglulupasay na si Vivian sa sahig. Kuya ko, miss na kita, kuya ko. Sana ako na lang yung namatay at hindi ikaw. Mas marami kang magagawa na kapakipakinabang kaysa sa isang tulad kong patapo ng buhay. Kung ikaw ang nabuhay ng araw na yon, mas matutuwa sana sila mom and dad dahil mawawalan sila ng sakit ng ulo. Kuya ko, kuya ko. Humahagulhol na sabi ni Vivian. Miss Vivian, hindi totoo yan. Makinig ka. Hinawakan ni Lexus sa magkabilang pisngi ni Vivian. Matapos ay pinunasan nito ang luha nito sa pamamagitan ng hindalakin nito at tiningnan diretso sa mga mata ang dalaga. Hindi totoo yan, Miss Vivian. Hindi pa tapon ang buhay mo. At kung makikita ka ni Sir Vince ngayon, panigurado malulungkot siya. Miss, hindi ko alam kung mapapagaan ang mga sasabihin ko ang loob mo pero may dahilan si Lord bakit kinuha niya ang kuya mo at nanatili ka dito sa mundo. Huwag mong akuin lahat ng hirap, ng sakit at pagdurusa. Tandaan mo walang taong nabubuhay na mag-isa. Nandito ako. Nandito ako para hatian ka sa bigat na dinadala mo. Usal ni Lexus. Hindi naman nagsasalita si Vivian at panay lang ang tulo ng kanyang mga luha. Kung namimiss mo ang kuya mo, edi ako. Ako po ang gawin mong kuya. Kung gusto mong may makasama sa bar, sige po, sasamahan kita.
Long ride? Food trip? Pamamasyal kang saan? Ready po ako na samahan ka. Hindi ko man alam kung paano ang alagang ginagawa sa inyo ni Sir Vince. Sabihin niyo lang po sa akin kung paano at gagawin ko. Mabawasan lang ang bigat na dinadala ninyo. Nang oras na yon ay hindi makapaniwala si Vivian sa kanyang mga narinig. Para itong bata na inapi sa kanyang itsura at dahil rin sa mga sinabi ni Lexus ay lalo siyang nasabik sa kanyang kuya. Talaga? Gagawin mo lahat ng yon? Para sa akin? Humihikbi nitong sabi. Opo, Miss Vivian. Pangako. Ako magiging kuya mo mula ngayon. Pangako ni Lexus. Tuluyan ang nilaman si Vivian ng kalungkutan at namutawi na sa kanyang paningin ang itsura ng kanyang kuya sa mukha ni Lexus. Niyakap niya ito ng mahigpit. Kuya ko! Kuya ko! Umiiyak pa rin itong sabi. Nagulat man ay niyapas na rin ni Lexus si Vivian. Shhh! Tumahan ka na. Andito na si kuya. Kinaumagahan bumangon si Vivian na sobrang sakit ng kanyang ulo. Hindi rin niya maimulat ng maayos ang kanyang mga mata. Mahapdi ang mga ito at pakiramdam niya ay namamaga. Ang sakit ng ulo ko. Lot! Off nga pala ni Lot ngayon. Pababa na sana si Vivian ng kama at sa kanyang pagbaling ay nakita niya si Lexus. Nakaupo ito sa silya habang nakasubsob ang mukha sa kama. Hindi pala panaginip ang lahat. Napangiti si Vivian na hindi niya namamalayan. Hinaplos nito ang bunbunan ni Lexus upang masumimbing pa ang tulog nito. Kuya, kaya ba pinagtagpo mo kami para siyang pumalit sa posisyon mo? Sambit nito. Siguro kasi kung wala ako kagabi baka kung ano nang nangyari sa'yo. Sambit pa ni Lexus habang nakasubsob pa rin ang mukha sa kama. Bigla namang inalis ni Vivian ang kanyang kamay sa ulo ni Lexus. Kanina ka pagising? Inangat naman ni Lexus ang kanyang ulo. Umunat ito at binaling sa kaliwa at kanan ng ulo bago tumingin kay Vivian. Good morning po, Miss Vivian. Kamusta po ang tulog ninyo? Masiglang sabi ni Lexus. Nang minutong yon ay nakaramdam si Vivian ng kakaibang kilig. Hindi kumabog ang kanyang dibdib bagkos para itong tatalon sa saya. Wala rin pagkulo ng tiyan na tila may paru-paro sa loob nito. Pero hindi nito maiwasang umiti. Parang nagliwanag ang paligid ni Lexus at siya lang nakikita ni Vivian ang oras na yan. Miss, okay lang po ba kayo? Tanong ni Lexus dahil kanina pa pala ito nagsasalita ngunit walang imik si Vivian. Ha? Oo, okay lang ako. Pasensya na pala kagabi. Forget all what happened last night. Please, lasing lang ako nun. Paliwanag naman ni Vivian. Miss Vivian, kaya lasing kayo nun o hindi, nangako ako sa inyo. At tutuparin ko yan. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Alam ko rin po kung hanggang saan lang ako. Malaki po kasi ang utang na loob ko sa inyo kaya gagawin ko ang lahat para makabawi. Usal ni Lexus. Basta kalimutan mo ng lahat ng yan, okay? Biglang humiga muli sa kama si Vivian at nagtalukbong ng buong katawan. Okay po, miss. Basta paninindigan ko ang sinabi ko. Sa ayaw at gusto ninyo. Usal nito at tumayo. Napalitan lahat ng magagandang nararamdaman ni Vivian ng hiya at inis sa kanyang sarili. Hindi siya makapaniwala na nagawa niya ang lahat ng yon. Ngayon niya naalala ang lahat ng kadramahan na kanyang ginawa at gusto na lang niya magpalaman sa lupa. Tahimik na ang paligid. Nakiramdam si Vivian kung nasa loob pa ba ng kanyang silid si Lexus. At nang maramdaman nitong parang wala ng ibang tao, ay marahan ng inalis ang talukbong sa kanyang muka. Ngunit laking gulat nito sa kanyang nakita. Bakit mo hawak ang brat panty ko? Sigaw ni Vivian nang makita si Lexus na nasa kanya pang silid at nagliligpit. Miss, sanay na ako na makita ang iba't ibang kulay ng brat panty ninyo. Ituwing umaga bago po tayo umalis, ako po naglilinis ng kwarto ninyo. Paliwanag naman ni Lexus. Ano?
Sigaw ni Vivian at namumula itong parang kamati sa sobrang hiya. Wala na nagawa si Vivian dahil pinagpatuloy lang ni Lexus ang kanyang ginagawa ng normal. Nagtalokbong na lang ito ulit at hinintay na matapos si Lexus sa kanyang ginagawa. Lakasan mo yung pagsara ng pinto kung lalabas ka na. At pagpaalam ka na, lalabas ka na, okay? Mariing sabi ni Vivian. Opo, miss, masusunod. Wika naman ni Lexus. Bukod doon ay pinaghandaan na rin ni Lexus si Vivian ng agahan. Hindi na nito hinintay pa ang kanyang amo na makababa bagkos nag-iwan na lang ito ng sulat sa mesa na nagsasabi na siya'y umalis na dahil magsisimba pa sila ng kanyang kapatid ng umaga ding yon. Nakita naman ni Vivian ang note. Nakita na lang ni Vivian ang kanyang sarili na hinahalikan ng sulat na iniwan ni Lexus at kilig na kilig. Vivian, ano yung ginagawa mo? Sambit nito sa kanyang sarili. At humanda ka talaga sa akin, Lotlot. Bakit niya pinapasang gawain niya sa iba? Sa lahat talaga yung paglilinis pa ng kwarto kong kinatamaran niya, ha? Gigil nitong sabi. Walang kamalay-malay sa Lexus na ang araw na yon ang pinakamabigat na araw para kay Vivian. Yun kasi ang araw kung kailan pumanaw ang kanyang kuya. Ito ang araw ng kanyang kamatayan dahil sa isang car accident. 3 taon na nakakalipas. Masakit ang araw na ito para kay Vivian. Sinisisi niya ang sarili niya kung bakit namatay ang kanyang kuya. Dahil kung hindi siya nito sinundo at kung siya na lang nagda-drive ng sasakyan, ay siya dapat ang nawala at hindi ang kanyang kuya. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi kumukuha si Vivian ng driver. Matapos ang aksidenteng yon, natatakot na si Vivian na baka sa susunod na may magmaneho sa kanya ay may mangyayari na namang masama. Ikwento na ito ni Mang Celso kay Lexus kaya mas doble ingat si Lexus sa kanyang pagmamaneho. Hindi rin alam ni Vivian kung bakit niya kinuha si Lexus bilang driver at hindi man lang nito ito pinag-isipan. Bukod doon ay hindi siya nakaramdam ng takot nang kinuha niya itong driver. Ilang buwan na rin si Lexus sa kanya at habang tumatagal ay mas nagiging komportable ito sa binata. Hindi lang nito akalain na pati palang paglilinis ng kwarto niya ay sinakop na ni Lexus bilang kanyang trabaho. Kaya naman ang araw ding yon ay sininop ni Vivian ang kanyang mga gamit at nag-general cleaning. Nakaramdam ito ng matinding hiya kay Lexus dahil alam niya na sobrang kalat niya sa kwarto. Kinagabihan ay dumating na rin si Lotlot. Lotlot, sa opisina tayo, ngayon na. Masungit na sabi ni Vivian. Nakaramdam naman ng takot si Lotlot dahil sa tono ng pananalita ni Vivian. Hindi na nito nagawang ibaba ang kanyang bag sa takot at agad na sumunod kay Vivian. Pagkapasok pa lang nila sa opisina ay sinabi kaagad ni Vivian ang kanilang pag-uusap. Lotlot, ang pinasok ni Lexus dito ay driver, hindi maid. Singal na sabi ni Vivian matapos sabihin ang kanyang nalaman. Ma'am Vivian, hindi naman po sa nagmamarunong ako pero po kasi malaking tulong po ang nagawa ni Lexus nung siya na mismo ang nagliligpit ng basurahan nyo, ng kwarto po ninyo. Pati po breakfast ay minsan siya na po naghahanda. Kaya mas marami po kami nagagawa. Alam ko pong masamang gawin pero sinulit na po namin yung pagiging mabait ni Lexus. Paliwanag naman ni Lotlot. Napapikit na lang si Vivian at mas nahiya kay Lexus. Oo, sa sobrang bait niya pati brat panty ko nililigpit niya. Hindi yun naman siguro sa kanya pinalalaban yung mga underwear ko, diba? Natawa naman si Lotlot. Bahagya namang gumaan ang tensyong namamagitan sa dalawa. At dahil doon ay may sinabi si Lotlot na sadyang nakakapagpabagabag kay Vivian. Pero alam niyo ma'am, husband material yung si Lexus. Kaya kung sakaling magkagustuhan kayo, okay lang. Kasi tanggap ka niya. Nakikita ko yung kapag naglilinis siya ng kwarto ninyo. Nakangiti siya. Kitang-kita na gusto niyo yung ginagawa niya. At saka ma'am, hindi niyo po ba napapansin? May extra attention kayo nakukuha kay Lexus? Wika naman ni Lotlot. Extra atensyon? Tanong naman ni Vivian. Opo, ma'am. Dahil sa masyadong naging komportable si Lotlot sa kanilang usapan, ay nakuha na nitong maupo at magsimula na itong makipagkwentuhan sa kanyang amo. Kasi ma'am, alam mo ba, nagsuggest siya na yung mga punda ng unan, bedsheets at mga kortina niyo po sa kwarto ay gawing silk
Para sa allergic rhinitis niyo daw po. Tapos yung tubig sa bedside table ninyo, siya rin ang naglalagay palagi ng mga yon. Kasi ma'am, mauhawin daw kayo. Tapos, tingnan mo po. Yung maliit na detalyeng yon, sinisiguro ni Lexus na nagagampanan niya. Marami pang sinabi si Lotlot na ngayon lang napansin ni Vivian. Ano namang ibig sabihin nun? Biglang tanong ni Vivian. Ma'am naman, slow lang. Di ibig sabihin nun, may gusto siya sa'yo. Kinikilig na sabi naman ni Lotlot. Natulala si Vivian ng oras na yon. Hindi niya naman alam kung anong sasabihin at ikikilos. Ngunit sa kabila nito ay para bang sasabog ang kanyang puso sa tuwa kung ganon nga ang nararamdaman ni Lexus para sa kanya. Hindi naman nakatulog si Vivian ng gabi ring yon. Ang hangover na kanyang iniinda ay nawala rin dahil sa kakaisip sa mga sinabi ni Lotlot. No, Vivian. You need to be normal. Chill. Relax. Ano ka ba? Para namang hindi ka naging pantasya nung college. Maganda ka. Sexy. Burara nga lang pero dapat sanay ka na sa ganito. Pero bakit parang unang beses kong kiligin? Bakit parang akong teenager na napapangiting mag-isa tuwing maaalala yung mga ginagawa niya para sa akin? Ilan lang to sa mga naiisip ni Vivian hanggang sa napagtanto niya ang isang bagay. Am I in love with my driver? Sambit nito habang nakaharap sa salamin. Madaling araw na nang dinalaw ng antok si Vivian, kaya naman pagdating ni Lexus ay tulog na tulog pa si Vivian. Laking gulat din ito dahil maayos at malinis na ang kwarto ng kanyang amo. Pinaghandaan niya na lang ito ng agahan at dinalhan ng tubig. Good morning, Miss Vivian. Sambit ni Lexus pagkababa nito ng baso ng tubig sa side table ni Vivian. Naupo ito sa kama, kung saan kita niya ang mukha ng dalaga. Hinawi ang magulong buhok nito at hiniwas ang bahagya ang ulo ng dalaga. Sana naging maganda ang tulog mo. Pasensya ka na hindi kita nasamahan kahapon na. Pero huwag kang mag-alala. Babawi ako next time. Bawasan mo ng pagsusungit mo ha. At palagi kang umiti. Mas maganda ka kasi kapag nakangiti. Ang hindi naman alam ni Lexus ay nauulinigan pala ni Vivian ang kanyang mga sinasabi. So meaning, siya pala yung parang humihima sa ulo ko tuwing umaga. Akala ko pa naginip lang lahat. Lexus, wag kang ganyan. Lalo ako nahuhulog sa'yo. Sambit ni Vivian sa kanyang isipan. Matapos titigan ni Lexus si Vivian ng ilan pang sandali ay lumabas na si Lexus ng kwarto na siya namang pagbangon ni Vivian. I think in love na nga ako sa'yo, Lexus. Sambit nito. Kahit inamin man ni Vivian sa kanyang sarili na may pagtingin siya kay Lexus, hindi naman niya pwedeng aminin ito basta-basta. Ayaw niyang magmukhang cheap at kung magkataon man na mali pala ang kanyang buong akala, ay ayaw niyang mapahiya sa harap ni Lexus. Kaya naman inilihim ni Vivian ang kanyang nararamdaman kay Lexus. Naging masungin ito sa binata, ngunit imbes na layuan siya nito o hindi kaya kainisan ay mas naging maalaga ito sa dalaga. Na tipong napapansin na ito ng iba pang empleyado ni Vivian. At ang bukod tanging may lakas ng loob na itanong ito kay Vivian ay si Kim, ang kanyang sekretarya. Sinabi ni Kim kay Vivian ang kanyang schedule sa araw na yon. Nakikinig si Vivian hanggang sa napansin itong may iba pang gustong sabihin si Kim sa kanya. Nahinto kasi ito sa pagsasalita at nakatingin lang kay Vivian. Kim, hindi mo masabi na mag-vacation leave ka na naman. Hindi ko gusto yung pagtitig mo sa akin, Kim, ha? Ipapaalala ko lang, nakaka-leave mo lang. Sita ni Vivian. Ma'am naman, ang hard mo naman sa akin. Hindi po naman yun ang gusto kong sabihin, ma'am. Wika ni Kim. So ano nga yun? Sabit ni Vivian. Ma'am, wala po ba talaga kayong something ni Lexus? Matapang na tinanong ni Kim. Tumaas naman bigla ang kilay ni Vivian. What did you say? Mataray nitong masabi na may mataas na boses. Si Madam naman. True ba?
Hindi niyo po ba narinig? Or manid po ba kayo? Hindi niyo po ba nahahalata na may gusto po sa inyo si Lexus? Ay, pero kung sa bagay, mayaman kayo at dukha lang siya. Mahirap naman kasi yung ganong sitwasyon, ano? At saka malabong magustuhan niyo si Lexus dahil hindi naman po kayo magkasing level. Halata naman sa boses ni Kim ang malaking panghihinayang. Nakonsensya si Vivian sa kanyang naging asa kay Kim, ngunit mas nilamon siya ng kanyang konsensya dahil sa kanyang mga narinig. May malaking discrimination sa pagitan nila ni Lexus. Hindi man niya ito aminin, ay totoo ang sinabi ni Kim sa kanya. Hindi naman sa ganun yun. Paano ko ba sasabihin? Namula si Vivian ng sobra. Mas maganda siguro sabihin na gusto ko lang na sigurado ako sa mga bagay bago sumugal. Nanlaki naman ang mga mata ni Kim sa kanyang narinig. So, meaning, at nakuha na nitong tumili. No, not to that point na gano'n na nga. Napatayo si Vivian upang hindi magtuloy-tuloy ang iniisip ni Kim. Alangan mo ako pang mag-first move, gano'n. Gano'n ang gusto kong iparating. Hindi pa rin huminto si Kim sa pagtili kaya naman ginamitan na ni Vivian ang kanyang sekretarya ng kanyang pagiging amo. Sinita niya na ito at pinaalala na siya pa rin ang nagpapasahod sa kanya. Masyado na itong lumalagpas sa kanyang boundary bilang empleyado. Agad namang humingi si Kim ng pasensya, ngunit ngiting-ngiti pa rin ito sa kanyang paglabas. Imbes na pumunta si Kim sa kanyang pwesto, ay diretso itong pumunta sa pwesto ni Lexus. Lexus, tara nga, sandali. Sambit ni Kim at hinila nito si Lexus sa may pantry. Working hour noon kaya naman walang gaanong pumupunta ng pantry. Oh, bakit? Anong meron? Tanong ni Lexus. Mission accomplished na ako. Kilig na kilig nitong sabi. Bakas naman sa mukha ni Lexus ang nagtataka kung ano bang tinutukoy ni Kim. Hanggang sa binulalas niya na ang nangyari kanina. Hindi man diretsong umamin si Vivian ay alam at ramdam ni Kim na may pagtingin din si Vivian kay Lexus. Talaga? Sinabi niya yon? Gulat na sabi ni Lexus. Halos mabali naman ang leeg ni Kim sa pagtango. Oo, kaya ikaw, huwag ka nang matulog sa pansitan. Kilos-kilos din pag may time. Mag-double o triple time ka kaya para mas mapansin ka ni ma'am. Udyok pa ni Kim. Halos sumabog naman ang puso ni Lexus nang malaman na pareho din sila ng nararamdaman ni Vivian sa isa't isa. Suntok sa buwan para kay Lexus na magkagusto din sa kanya ang among si Vivian. Ngunit dahil sa sinabi ni Kim ay nagkaroon ng maliit na tsansa ang kanyang pag-ibig para sa dalaga. Ngunit sa kabila ng kanilang nalaman na pagtingin sa isa't isa ay pilit nilang itinatago ang kanilang nararamdaman tuwing sila ay magkasama. Tanging ang mga kilos lamang nila ang naghuhumiyaw na may lihim silang pagtingin sa isa't isa. Ngunit sabi nga nila, we try to hide our feelings, but we forget that our eyes speak. Dumalo ng meeting si Vivian. Tulad ng nakagawian ay nakapwesto si Lexus kasamang iba pang mga driver. Hinihintay nilang kanilang mga amo na matapos sa kanilang meeting. Nakakainip man ay wala naman silang magagawa kung hindi ang maghintay. Nang matapos sa mag-meeting ay lumabas naman kagad si Vivian. Ngunit nakasabay nito ang kanyang pinsan at malapit sila sa isa't isa. Nakita sila sa lobby at nawaglit sa isipan ni Vivian na may naghihintay sa kanya. Nagkwentuhan sila. Kumain din ito ng halos 2 oras. At sa 2 oras na yon ay matyaga pa rin naghihintay si Lexus. Nasaan na kaya si Miss? Nako, 2 oras na mula nung lumabas sa mga kamiting niya. Nagsimula na mag-alala si Lexus. Kaya naman kahit hindi sila pwedeng pumanhik sa taas ng gusali, ay gumawa ng paraan si Lexus upang mapanhik sa taas. Mabuti na lang at may grupo ng mga kalalakihang sabay-sabay na pumasok. Sumabay siya sa mga ito at nakapasok sa elevator. Sinuyod ni Lexus ang bawat sulok ng lugar, hanggang sa may nakapansin sa kanyang crew sa gusali. At sa kasamaang palad ay sinita ito at napagkamalang kawatan.
Dinampot si Lexus ng mga gwardya. Nagkaroon ng iskandalo sa palapag kung saan nadampot si Lexus. Tila pinandidirihan siya ng mga taong nandoon kahit wala naman siyang ginagawang masama. Walang nakikinig sa kanyang paliwanag na hinahanap niya lang naman si Vivian Espina. Sinabihang sinungaling at kawatan. Pinagbantaan pa ito na kung hindi pa sila aalis ay ipapadampot siya sa mga pulis. Tila sinampal si Lexus ng katotohanan na ang lugar na para sa mayayaman ay para sa mayaman lamang. Ang lugar sa mga dukhang tulad niya ay hindi kailanman pupuntahan ng mayamang tulad ni Vivian. Kumalat sa buong gusali ang nangyari. Bigla namang kinabahan si Vivian dahil nang sabihin ng ilang mga gwardya ang itsura ng kawatan ay tumugba naman ito sa itsura ni Lexus. At doon ito naalala na naghihintay nga pala si Lexus sa kanya. Bumaba agad ito at hinanap si Lexus. Hanggang sa nakita niya ito nakaupo sa isang gilid. Lexus, saan ka ba nagsususuot? Nag-aalalang sabi pa ni Vivian. Diyan lang po miss, nagpahangin po. Nakalimutan ko po kasing magkaiba pala tayo ng hangin na nilalanghap sa mundong ginagalawan. Malungkot nitong sabi. Ha? Ano bang sinasabi mo dyan? Teka, bakit? Ano bang ginawa nila sa'yo? Sabihin mo nga. Gigil na sabi ni Vivian. Wala lang imik si Lexus. Pakiramdam nito ay lalo siyang nanliliit. Lalo niyang nararamdaman na hindi kailanman pwedeng maghalo ang tubig at langis. At ganun sila ni Vivian. Kailanman ay hindi maaaring magsama. Lalo namang nainis si Vivian sa katahimikan ni Lexus. Nagagalit ka ba dahil pinaghintay kita? Kung yun ang dahilan, bakit ka nagkaganyan? Sigaw ni Vivian. Okay, fine. Sorry. Sorry na. Sigaw pa ni Vivian. Ngunit wala pa rin siyang sagot na natanggap mula kay Lexus. Lexus, ano ba kasi talagang nangyari? Naiiyak na si Vivian at nakita naman ito na Lexus. Wala po. Tumindig si Lexus at pinagpag ang kanyang uniforme. Lumapit ito kay Vivian at pinahid ang luha ni Vivian sa pisngi. Tara na po, miss. Malalim ng gabi. Para na rin makapahinga na po kayo. At lumakad na ito palayo papunta ng sasakyan. Lexus! Naiiyak na sambit naman ni Vivian. Sinundan ni Vivian si Lexus. Sumakay ang dalawa ng sasakyan at nagmaneho na si Lexus pa uwi. Kahit na sobrang bigat ng kanyang pakiramdam ay maayos pa rin niyang naihatid si Vivian. Maayos pa rin siyang nakapagmaneho. Pilit nitong iwinakse sa kanyang sarili ang mga nangyari. Ang tanging nasa isip niya lang noon ay dapat niyang maihatid si Vivian ng maayos. Lexus, tawag ni Vivian habang nagmamaneho ito. Sinulya pa ni Lexus si Vivian sa pamamagitan ng pagtingin sa front mirror. Sakto namang nakatingin din doon si Vivian. Kitang-kita ni Vivian kung gaanong kalungkot ang mga mata ng binata. Hindi pa rin nagsasalita si Lexus. Natameme naman si Vivian at hindi malaman kung anong dapat niyang sabihin. Dapat ba sisihin niya ang kanyang sarili sa mga nangyari? Dahil ba sa pinaghintay niya si Lexus kaya ito nagkaganito? Ano bang nangyari sa pagitan ni Lexus at ng mga tao sa gusali at bakit nagkaganito si Lexus? Maraming bumabagabag sa isipan ni Vivian at hindi nito namamalayang nakarating na sila sa bahay. Miss, narito na po tayo. Usal ni Lexus. Nasa loob na sila ng parking ng bahay ni Vivian at hinihintay na lang ito ni Lexus na makababa. Oo, nasa bahay na nga pala tayo. Pababa na si Vivian ng sasakyan. Nagulat ito dahil pinagbuksan pa rin siya ng pinto ni Lexus sa kabila ng mga nangyari. Tinignan ni Vivian si Lexus sa mga mata nito ngunit umiwas si Lexus ng tingin. I cannot take this anymore. Kinuha ni Vivian ang kamay ni Lexus at hinila papasok ng bahay. May kalaliman na noon ng gabi kaya naman karamihan sa mga kasambahay ay tulog na. Miss, nahatid ko na po kayo. Magpapaalam na po sana ako na... No! Agad na sagot naman ni Vivian. Hindi kita papayagang mag-resign. Walang aalis, walang mag-resign. Galit na sabi ni Vivian.
Magpapaalam lang naman sana si Lexus na uuwi na siya. Pero parang ibang dating nito kay Vivian. Kinaladkad pa nito si Lexus hanggang sa makarating sila sa kwarto ng dalaga. Sinara ni Vivian ang pinto. Now tell me, bakit ka nagkakaganyan? Anong nangyari kanina? Pinahiya ka ba nila? Sabihin mo para... Para ano? Para sisantahin mo rin sila ng dahil sa akin? Para ipamukha mo sa akin na ito ka at ito lang ako? Na nasa laylayan ng Pilipinas? Hindi na napigilan ni Lexus ang bigat na kanyang dinadala. Anong ganito ako't ganito ka lang? Pagtataka ni Vivian sa biglang pagtaas ng boses ni Lexus. Explain it to me, hindi yan nahuhula ko. Kasabay ng pagsigaw ni Vivian ay ang pagpatakte ng mga luha niya. Nahihirapan ng kanyang isipan kung bakit biglang nagkaganito si Lexus. Ito rin ang unang beses na hindi sila nagkaintindihan. Kahit napasaway si Vivian madalas, ay kasing haba ng traffic sa EDSA ang pasensya ni Lexus. Ngunit iba ngayong gabi. Ramdam ni Vivian ang inis na Lexus at gusto niyang malaman ang pinag-uugatan nito. Nang makita naman ni Lexus ang luha ni Vivian, ang pamumula ng ilong nito dahil sa pag-iyak, ang nginig ng boses nito habang nagsasalita ay natauhan nito. Miss, sorry po. Usal na Lexus. Pagod na po siguro ako dahil sa mahabang araw natin kanina. At ipagpaumanhin niyo po ang nangyari kanina. Naiinip po kasi ako kanina at naglibot ako sa building. Hindi ko po alam na restricted area po palang napuntahan ko. Pasensya na po sa gulong nagawa ko. No, that's not true. Umiiyak namang sabi ni Vivian. Alam mo, restricted area sa taas. Hindi ito ang unang beses na sinama kita sa lugar na yon. Alam kong may nangyari. Sabihin mo na, please. Ayoko nagkakaganito ka, Lexus. Nahihirapan ako. Umiiyak na sabi ni Vivian. Miss, wala naman po kayong dapat na iiyak eh. Driver niyo lang naman po ako. Simpleng empleyado na pinapasahod, kinsenas katapusan. Masakit para kay Lexus ang kanyang mga sinabi na parang inaapakan niya ang kanyang sariling pagkatao. Pero yun naman ang katotohanan. Isa lang po akong duka, Miss Vivian. Kaya wag niyo po akong bigyan ng sobra-sobrang atensyon. No, hindi. Pinahid ni Vivian ang kanyang mga luha. Hindi lang kita basta driver. Ayaw umasa ni Lexus. Nagahati ang kanyang isipan sa gusto niyang marinig mula sa bibig ni Vivian. Gusto niyang marinig na mahal siya ni Vivian. Gusto rin niyang aminin sa dalaga kung gaano itong kahalaga sa kanya. Ngunit hadlang ang estado ng kanilang buhay sa kanilang nararamdaman. Miss, please. Kung ano man po ang sasabihin ninyo, wag. Kasi, hindi matuloy-tuloy ni Lexus ang katagang gusto niyang sabihin dahil pag sinabi niyang mga yon ay tsak na masasaktan si Vivian. Kasi ano? Kasi mayaman ako at mahirap ka. Hindi tayo bagay dahil boss mo ko? What the? Nasa modern world na tayo, for God's sake, Lexus. I don't care kung anong sabihin nila. Bakit? Sila bang bubuhay sa akin? Sila bang pakikisamahan ko? Lexus, gusto kita. Gustong gusto. Kaya ayoko may mamamaliit sa'yo. Ayokong inaapakan ka ng iba. Umiiyak na sabi ni Vivian. Miss, hindi mo po alam ang sinasabi niyo, Miss Vivian. Ang layo ng estado ng buhay natin. Sige, aaminin ko, gustong gusto rin kita. Hindi lang yata gusto, mahal na kita, Miss Vivian eh. Pero hindi ko kayang ibigay sa iyo ang buhay na meron ka ngayon. Naluluha si Lexus habang sinasambit ang mga salitang to sa harapan ni Vivian. Napatakip ng kanyang bibig si Vivian. Akala niya ang salitang gusto at mahal ay magkasing kahulugan. Ngunit nang sinabi ito sa kanya ni Lexus ay tila malaki pala ang pagkaiba ng dalawang salitang yon. Ngunit sa kabila nito ay inalala ni Lexus ang buhay na maaaring mawala kay Vivian kung ipipilit niya ang kanyang nais.
Vivian, nung nasa bar pa lang tayo noon at ipinagtanggol mo ako sa manager ko. Simula nung araw na yon, sinabi ko sa sarili ko na kung bibigyan ako ng pagkakataon na maibalik ang kabutihan na binigay at pinakita mo sa akin, ay gagawin ko. Kaya ginawa ko lahat para maibalik ang utang na loob na binigay mo sa akin. Pero hindi ko akalain na higit pa pala ang kaya kong ibigay para sa'yo. Hindi ko ginawa ang lahat ng to dahil sa utang na loob. Kung hindi dahil mahal kita, wala nang iba. Mahal na mahal kita, Vivian. Pero hindi po pwede. Hindi dahil sa sumusuko na ako. Pero kailangan kong patunayan sa sarili ko na karapat dapat ako sa isang tulad mo. Paliwanag ni Lexus. Imbes na magsalita at makipagtalo kay Lexus, ay lumapit si Vivian kay Lexus. Hinawakan ng mga pisngi ni Lexus at hinimas ito ng banayad. Patuloy pa rin ang pagtulo ng mga luha ni Vivian. Ngunit ang luhang iyon ay hindi dahil sa sakit o hinagpis. Ang mga luhang pumapatak sa mga mata ni Vivian ng mga oras na yon ay dahil sa nag-uumapaw nitong kaligayahan. Shhh! Sambit nito at muling ngumiti. Wala kang dapat patunayan. Wala kang dapat ikahiya. Kasi alam ko sa puso ko na ikaw lang, Lexus. Sapat na. At sobra-sobra pa. Wika ni Vivian. Sa isang iglap ay tila natunaw ang puso ni Lexus sa mga sinabi ni Vivian. Ang hiya at panliliit na kanyang naramdaman kanina ay nawala dahil sa mga salitang yon. Pakiramdam ni Lexus ay biglang naging payapa ang magulo niyang mundo at naging malinaw ang lahat sa pagitan nilang dalawa ni Vivian. Tanggap kita, Lexus. Kahit sino ka pa. Dahil ikaw yung taong hindi sumuko na maniwala sa akin. Kahit na lahat ng tao ay tingin sa akin ay masungit, matapobre at maarte. Ani ni Vivian. Oo, lahat yon tanggap ko. Kahit burara ka pa't hindi marunong maglinis ng kwarto. Bigla namang sabi ni Lexus. Hudyat na wala na nga ang bigat na kanyang dinadala. Natawa naman si Vivian. Hoy, hindi naman. At hinambas pa nito si Lexus ng mahina. Sorry kung natakot akong ipagtapat ang lahat ng to sa'yo, Vivian. Takot kasi akong bigyan nila ng kulay ang pagtingin ko sa'yo. Isipin nilang inaabuso kita. Usal ni Lexus. Hindi ka ganon, Lexus, at alam ko yon. Kaya siguro minahal kita dahil totoo ka sa sarili mo. Selfless at kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa. Pagpapalakas naman ang loob ni Vivian. Isang halik ang binigay ni Vivian kay Lexus matapos nitong makita si Lexus na ngumiti. At ang halik na yon ay ang nagpaalab ng gabi ng dalawa. Ang halik na yon ang nag-umpisa ng isang mainit na gabi. Ibinuhos ng dalawa ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Iwinaksi nila sa kanilang mga isipan ang estado ng kanilang buhay. Tila tumakas ang dalawa sa magulong mundo at bumuo ng sarili nilang mundo nung gabing yon. Matapos silang pagsaluhan ng isa't isa, ay hinalikan ni Lexus si Vivian sa noon nito. Mahal na mahal kita, Vivian. Tandaan mo yan. Gagawin ko ang lahat, maging karapat dapat lang ako sa'yo. Pangako. Usal ni Lexus sa dalaga. Sumapit ng umaga, nakasanayan na ni Lotlot na hindi panikin ang kwarto ni Vivian dahil nasanay ito na si Lexus ang naglilinis ng kwarto nito. Bagamat pinagsabihan na siya ni Vivian tungkol dito, ay nagkataon naman na nawala ito sa kanyang loob. Nasa sala si Lotlot at naglilinis ng tumawag ang guard ng subdivision. Sinabi nitong dumating na si Mrs. Espina. Nagulantang naman si Lotlot at pumanhik kaagad sa kwarto ni Vivian. Ma'am Vivian! Humahangos na sabi ni Lotlot. Hindi na nito nagawa pang kumatok at basta na lang pumasok sa loob ng kwarto. Ngunit impis na si Vivian ang magulat ay si Lotlot pang nagulat sa kanyang nakita. Nakita nitong magkayakap sina Lexus at Vivian. Nagkalat din ang kanilang mga damit at mahimbing silang natutulog na dalawa. OMG! 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 Sigaw ni Lotlot. Nang dahil sa sigaw ni Lotlot ay naalimpungatan ang dalawa.
Nakita na lang nila si Lotlot sa kanilang harapan at nakahawak sa tigkabila nitong pisngi. Lotlot! Sigaw ni Vivian at bigla itong nagtaklob ng kumot. Nanigas naman sa kanyang pwesto si Lexus at hindi alam ang gagawin. Tila huminto naman ang oras sa pagitan ng tatlo, ngunit biglang sumagi sa isip ni Lotlot ang sinabi ng guard. Ay nako, Lexus, tumayo ka na dyan. Parating na si Ma'am Veronica. Ani ni Lotlot. Sabay dampot ng damit ng dalawa. Nasa guardhouse na po siya kanina. Malamang malapit na yung dumating. Taranta nitong sabi. Ano? Si Mom nandyan? Gulantang nasabi ni Vivian. Naaligaga na nga ang lahat. Bago pa lang si Lexus patayo, ay pumasok na ito sa pinto. What's the meaning of this? Sigaw ng isang babae. Mom? Gulat na sabi ni Vivian. Kitang-kita ni Veronica ang pwesto ng tatlo, ang nakakalat na damit ng dalawa at kung sino ang katabi ni Vivian. At ikaw, sino ka, ha? Who the hell are you? At bakit mo kasiping ang anak ko? Gigil nitong sabi. Tila binugahan ng apoy ang tatlo ng mga oras na yon. Walang makagalaw sa kanilang tatlo at walang makapagsalita. Vivian, fix yourself. Mag-uusap tayo. At ikaw lalaki, sumama ka sa akin. Utos sa Veronica. Opo, ma'am. Ani ni Lexus. Tumalikod na si Veronica at lumabas ang kwarto. Parang binuhusan naman ng malamig na tubig si Vivian. Namutla ito at walang imik. Vivian. Tawag ni Lexus at saka hinawakan ng kamay nito. Doon palang bumalik sa kanyang ulirat si Vivian. Lexus, please, huwag mo akong iiwan. Yun agad ang sinabi ng dalaga. Oo, pangako. Hindi kita iiwan. Wika nito. Matapos makapagbihis ay lumabas na si Lexus. Tanaw nito mula sa taas kung nasaan si Veronica, ang ina ni Vivian. Agad na pumunta si Lexus kung nasaan si Veronica. Kabado man ay handa ito sa mga sasabihin ni Veronica. Mabuti naman at hindi mo ako pinaghintay ng matagal. Mataray nitong sabi. Walang sagot si Lexus at nakayuko lamang. Sino ka at anong ginagawa mo sa pamamahay ng anak ko? At bakit katabi mo si Vivian sa kama? Sunod-sunod itong tanong. Ma'am, ako po si Lexus. Ma'am, boyfriend ko po siya. Bigla namang sabat ni Vivian. Hindi alam ni Lexus na sinundan pala siya ni Vivian. Lumapit si Vivian kay Lexus at hinawakan ng kamay nito. Actually, personal driver ko rin siya. At ngayon, boyfriend ko na siya. Wala naman sigurong masama doon, diba? Halata sa mukha ni Veronica ang pagkagulat. Namula rin ito, lalo na ang kanyang tenga. Wala ka talagang silbi. Talagang pinapahiya mong pamilya natin? At talagang pumatol ka pa sa driver? Ma'am, ano ba? Ano ba masama sa relasyon namin? Pareho naman kaming tao. Bakit hindi mo siya kayang tanggapin? Pabalang na sagot ni Vivian. Vivian! Sabit ni Lexus na bahagyang may kataasan ng boses. Hindi tamang pagsalitaan mong magulang mo ng ganyan. Saway nito sa dalaga. Napakagat naman ang kanyang labi si Vivian na parang bata. Nagulat din si Veronica sa ginawa ni Lexus, ngunit nangibabaw pa rin ang kanyang galit sa kanyang mga nakita kanina. Humingi ka ng paumanhin sa mom mo, utos na Lexus. Ayaw sanang sundan yun ni Vivian, ngunit baka magtalo pa sila ni Lexus, kaya humingi na ito ng paumanhin. Alam mo ba sa ginawa mong yan? Ay gugustuhin kita para sa anak ko? Ha? Kilala ko ang mga taong katulad mo. Naghahangad ka lang ng madaling kaginhawaan. At ikaw naman babae ka. Ano? Na sana ako na lang namatay, ganun ba, Mom? Move on! Sigaw ni Vivian. Ito lang ang sasabihin ko, Ma. Hindi mo kami mapaghihiwalay. Sigaw ni Vivian. Kasabay nito ay hinatak ni Vivian si Lexus at umalis silang dalawa. Sa ginawa ni Vivian ay mas nanggigil pa si Veronica. Talagang hinahamon mo ako, magaling kong anak ha.
Tingnan natin kung sinong susuko sa ating dalawa. Sambit nito. Walang paalam ay bigla na lang umalis si Veronica. Ang bilin nito sa mga kasambahay ay muli itong lilipad papuntang ibang bansa. Nakahinga naman ng maluwag si Vivian. Tila naging isang bangungot lang ang umagang yon at ngayon ay nagising na silang dalawa ni Lexus. See? Kahit naman si Mom hindi tayo mapaghihiwalay. Akong bata sa bahay. Biro pa ni Vivian. Nako Vivian, kahit na. Magulang mo pa rin yun. Naiintindihan ko naman kung bakit gano'n na lang naging reaksyon ni Ma'am Veronica sa nakita niya. Sabi naman ni Lexus. Nagmamaneho noon si Lexus at ilang araw na rin ang nakalipas noong maganap ang insidenteng yon. Patuloy pa rin si Lexus bilang driver ni Vivian. Hindi naging hadlang ang kanilang relasyon sa pagiging mag-ama ng dalawa. Bagkos ay naging mas motivated pa nga si Vivian sa kanyang trabaho at mas naging mataas ang pangarap ni Lexus para sa kanilang dalawa ni Vivian. Ngunit ang buong akala ng dalawa ay tapos na ang silakbong kanilang haharapin. Isang gabi, naglilinis si Lotlot ng opisina ni Vivian sa kanilang bahay. Kumakanta-kanta pa ito at sumasayaw-sayaw habang nagkukuskos sa mga salamin ng platera at nagwawali sa mga sulok at sa pagitan ng mga ito hanggang sa biglang may pumasok. Sino? Nahinto si Lotlot nang makita si Veronica. At para hindi siya makita ng kanyang amo ay nagtago ito sa pagitan ng mga platera. Lexus, wika ni Veronica. Hetong pera. Siguro naman ay sapat na yan para layuan mo ng anak ko. Binaba ni Veronica ang dalawang case ng itim sa harapan ni Lexus. Nakatitig lang ito sa mga case at walang kibo. Ano? Kulang pa ba yan para layuan mo ang anak ko? Ha? Masyado ko naman atang abusado. Gigil na sabi ni Veronica. Baka sa mukha ni Lexus ang malalim na pag-iisip. Kitang-kita ito ni Lotlot mula sa kanyang kinatatayuan. Ano? Sumagot ka? Mariing sabi ni Veronica. Huminga ng malalim si Lexus at kinuha ang dalawang case. Nanlaki naman ang mga mata ni Lotlot at naluha sa nasaksihan. Isipin niyo na ang gusto niyong isipin sa gagawin ko. Pero darating ang araw na magiging karapat-dapat ako para sa anak niyo, Ma'am. Matapos sapihin ng mga katagang yon, ay umalis si Lexus, bit-bit ang dalawang case. Nagwagi si Veronica sa kanyang ginawa. Humalakhak ng malakas si Veronica matapos umalis ni Lexus. Samantala, lumuluha naman ng tahimik si Lotlot sa isang sulok. Ilang sandali pa at lumabas na rin si Veronica. Palabas na rin sana si Lotlot upang sabihin kay Vivian ang mga nangyari, ngunit nang paalis na siya ay naipit si Lotlot sa pagitan ng mga platera at hindi na makaalis. Patay! Paano na ako nito? Hindi ako makaalis! Sambit nito at pilit na inaalis ang sarili sa pagitan ng mga platera. Mangiyak-iyak na nga si Lotlot dahil masakit na ang kanyang balakang dahil pinipilit niyang makaalis sa pagitan nito. Hoy, wala ba diyang papasok? Tulong! Ani ni Lotlot. Samantala ay may kung ano namang naramdaman si Vivian. Hindi ito mapakali sa kanyang silid. Alam nitong nasa bahay na si Lexus dahil kakatshot lang nito sa kanya. Tila may bumubulong naman sa kanya na pumunta sa opisina. Binaliwala niya ito noong una. Ngunit hindi talaga siya mapakali. Kaya naman pumunta ito sa kanyang opisina. Sa kanyang paglabas ay nakita nito ang kanyang ina at nasa baba. Was that Mom? Pagtataka nito. Nakita rin ni Veronica si Vivian na nakatingin mula sa ibaba. Vivian, I have to go. Dumaan lang ako para may kunin. Sambit ni Veronica at hindi na nilingon ang anak. I don't care. Mulumod ni Vivian. Dumiretso na ito sa kanyang opisina. Sa pagpasok ni Vivian, ay narinig ni Lotlot ang pagbukas ng pinto. Kung sino man yung pumasok, tulong! Daing ni Lotlot. Naulinigan naman ni Vivian ang sigaw ni Lotlot kaya naman sinundan nito ang tinig na kanyang naririnig. Hanggang sa nakita nito si Lotlot sa pagitan ng mga platera. Anong ginagawa mo dyan? Gulat nito ang tanong. Nasa bahay na noon si Lexus. Nagtataka si Ken dahil pinag-iimpake siya ng kanyang kuya at tila aalis sila papuntang kung saan.
Kuya, saan po tayo pupunta? Tanong ng musmus na bata. Pupunta tayo sa kaibigan ni Kuya. Doon na tayo titira. Sagot ni Lexus. Po? Bakit po? Paano na po si Ate Vivian? Pagtataka ng bata. Tinabihan ni Lexus ang kanyang kapatid at inakbayan. Ken, minsan kasi kailangan nating piliin ang mas makakabuti sa atin. Itong pag-alis natin ay hindi ibig sabihin na sumusuko na ako. Kailangan ko lang piliin kung kailan ako lalaban. Sambit ni Lexus at niyakap ang kapatid. Basta tandaan mo, mahal natin si Ate Vivian mo, ha? Mahal na mahal. Ang mga salitang to ay parang kutsilyong sumasaksak sa puso ni Lexus. Tila pinapatay siya ng mga salitang kanyang sinasabi sa kanyang kapatid. Ngunit buo na ang kanyang desisyon. Nais siyang lumayo upang tuparin ang pangako nito kay Veronica, ang ina ni Vivian. Nasa kanya na ang pera. Nasa kanya na ang malaking halaga ng pera na makakapagpabago ng kanyang buhay kapalit ng kanyang kaligayahan. Paalis na ang magkapatid at nagpaalam na sila kay Nay Selly. Talaga bang hindi na kayo mapipigilan? Tanong ni Nay Selly. Opo, Nay. Kailangan ko po itong gawin. At saka, maraming salamat po sa pag-alaga at sa tulong na ibinigay niyo sa aming magkapatid. Pangako, makakabayad din po ako sa utang na loob na binigay niyo sa aming magkapatid. Pasasalamat ni Lexus. Hay, mamimiss ko kayong magkapatid. Lalo na ikaw, Ken. Wala nang kasama si Nay Selly niyan. Naiiyak na sabi naman ni Nay Selly. Bago umalis ang magkapatid ay tinanong ni Nay Selly bakit biglaan na lamang ang paglisan ng magkapatid. Hindi naman itinago ni Lexus ang katotohanan kay Nay Selly sapagkat hindi na ibang matanda sa kanya. Sinabi ni Lexus na umibig siya sa kanyang amo kahit na alam nito na magkalayo ang kanilang estado sa buhay. Hindi rin akalain ni Lexus na mangyayari sa kanya na babayaran siya ng ina ni Vivian na layuan ng dalaga. Hindi nagsinungaling si Lexus na tinanggap niyang pera. Napataas ang kilay ni Nay Selly ngunit inunahan siya ni Lexus sa kanyang iniisip. Nay, alam kong sa unang tingin ay parang napasilaw ako ng pera. Pero maniwala po kayo. Kaya ako po tinanggap ang pera dahil hindi ko po sinayang yung pagkakataon para patunayan na karapat dapat ako kay Vivian. Gagamitin ko ang pera para magsimula ng negosyo. At pinapangako ko na sa pamamagitan ng perang yon ay aangat ang estado ko sa buhay. Hanggang sa mapantayan ko ang yaman nila o mahigitan pa. Kitang-kita sa mukha ni Lexus ang determinasyon. Alam kong parang suntok sa buwan ang lahat ng yan. Pero walang mangyayari kung puso lang paiiralin ko. Nawalang hinala sa isipan ni Nay Selly. Oh siya, kung talagang hindi kayo mapipigilan, naway patnubayan kayo ng may kapal. At niyakap ng matanda ang dalawa ng walang kasing higpit. Lumipas ang 5 taon. Ma'am Vivian, may notice na naman po tayo galing sa client. Tapos po tinatanong po ng board of directors kung kailan daw po tayo magpapa-general meeting. Then nandyan na din pong abogado ng isa sa mga partners ninyo. Sunod-sunod na sabi ni Kim. Mamumutawi sa mukha ni Kim ang kaba at bahagyang pagkataranta dahil sa mga inuulat nito kay Vivian. Napabuntong hininga na lang si Vivian. Hay! Sigaw nito upang mawala ng bahagyang kaba na kanyang nararamdaman. Can you give me at least 5 minutes to think, please? Pakiusap nito. I want to be alone. Agad namang nagpaalam si Kim at lumabas. Humaharap sa malaking krisis ngayon ang kumpanya ni na Vivian. Nalululong ang kanyang mga magulang sa kasino. Hindi akalain ni Vivian na pati ang shares at mga properties nila ay ginawa nilang collateral maipagpatuloy lang kanilang bisyo. Nagulat na lang si Vivian dahil kumalat ang pagkalulong ng kanyang mga magulang sa media kung kaya't bumaba ang kanilang company performance. Naging mailap na ang nag-i-invest sa kanilang kumpanya. Nawalan na rin ng tiwala ang iba nilang business partners dahil pati ang kanilang shares ay nagawang isanla ng mag-asawa.
At dahil dito ay bumagsak ang kanilang kumpanya. At kulang na lang ay pati si Vivian ay kanilang isanla makapagsuga lamang. Ayoko na! Bakit ba ganito? Sigaw ni Vivian. Hindi alam ni Vivian ang gagawin. Gusto na lang nitong maglahong parang bula upang matapos na ang lahat. Hindi nito maintindihan kung bakit kailangan niyang akuin ang kasalanang hindi naman niya ginawa. Oo nga't magulang niya ang mga ito. Ngunit kung hindi na tama ang ginagawa ng mga ito, ay marapat lang na magsalita ng anak at itama ang magulang. Gustuhin mang gawin yun ni Vivian ay hindi naman niya magawa dahil paano na ang kanyang mga empleyado at iba pang mga taong umaasa sa kanya. Kaya naman mag-isang hinarap ni Vivian ang lahat. Lakas loob na lumaban at umaasang isang araw ay matatapos din ang lahat. Lumipas pang mga araw at ang inaasahang ginhawa ay hindi nakamta ng dalaga. Mas dumadami ang mga taong lumalantad na nautangan ng kanyang mga magulang. Nahumantong pa nga sa kapahamakan ng dalaga. Pauwi na si Vivian. Naglalakad ito papuntang sasakyan nang biglang may lumapit kay Vivian. Naramdaman nito na may kung ano nakatusok na bagay sa kanyang tagiliran. Kinabahan ito ng lubos. Maaaring ito ay baril o balisong at isang maling kilos niya lang ay pwede siyang masawi. Huwag kang sisigaw. Huwag kang kikilos ng kakaiba. Sige, lumakad ka. Doon sa may poste. Mag-uusap lang naman tayong dalawa. Huwag kang mag-aalala. Tila demonyo ang tinig ng lalaki sa pandinig ni Vivian. Sumunod naman ito na matiwasay. Marahang pumunta sa may gilid at doon ay nakipag-usap ang isang lalaki. Nakasombrero ito, kaya hindi nakita ni Vivian ang kabuuan ng itsura nito. Mabilis na to, Vivian, huwag kang mag-alala. Gusto ko lang sabihin sa iyo na binibigyan kita ng 2 araw para bayaran ng 50 million na utang ng magulang mo sa boss ko. Ganitong oras din, eksakto. Walang pulis, walang kahit sinong pupunta rito para ibigay ang perang yun sa akin. Kung hindi ikaw lang. Dahil kung hindi, ito nakatutok sa tagiliran mo, ang kikitil sa buhay mo. Naiintindihan mo? Banta ng lalaki. Nanigas si Vivian sa kanyang kinatatayuan. Hindi na hinintay ng lalaki ang tugon ni Vivian at lumakad na ng normal. Parang walang nangyari kung titignan ng lalaki. Ngunit para kay Vivian, isa itong nakakatakot na pangyayari. Nanlambot ang tuhod ni Vivian at napakapit sa railings na malapit sa kanyang kinatatayuan. Kasunod nito ay nandilim na rin ang kanyang paningin hanggang sa hindi na nito alam ang mga sumunod na nangyari. Miss Vivian! Miss Vivian! Sabit ng isang lalaking naulinigan ni Vivian. Unti-unting bumalik ang kanyang ulirat. Hanggang sa naramdaman nito na tila nakahiga siya sa hita ng isang tao at parang umaandar na ang paligid. Ungol na sabi ni Vivian at marahan nitong iminulat ang kanyang mga mata. Tila isang panaginip ang kanyang nasasaksihan ng oras na yon. Unang-una nitong nakita ang matangos na ilong ng lalaki na kanyang kasama. Ang makanto nitong muka, ang baba nitong may kaunting balbas, ang mahaba nitong pilik mata na gusto niyang hawakan. Vivian, sandali lang, malapit na tayo sa ospital. Usal ng lalaki na puno ng pag-aalala. Hindi naman maaaring magkamali si Vivian kung sino nagmamay-ari ng tinig na kanyang narinig. 5 taon man niyang hindi narinig ang tinig na yon, ay hindi naman niya ito makakalimutan. Lexus, nangihina nitong sabi. Pagkasabi ni Vivian ng pangalan na yon, ay agad na tumingin ang lalaki. Salamat sa Diyos at nagkamalay ka na. Naiiyak na sabi ni Lexus at niyakap ang dalaga. Kahit na nagkaroon si Vivian ng malay ay dinala pa rin ni Lexus si Vivian sa ospital. Sobrang stress ang naranasan ni Vivian kaya naman siya nawala ng malay. Pwede na silang ma-discharge. Gusto rin sanang ihatid ni Lexus si Vivian ngunit ayaw pang umuwi ni Vivian. Nasa ward pa ang dalawa. Kasama ng isang hindi nila kilalang lalaki na palaging nakasunod kay Lexus. Lexus, paano mo ako nakita? Unang tanong ni Vivian. Hindi rin ito makatingin sa mga mata ni Lexus ng diretso at halatang hiyang-hiya sa nangyari. Ano kasi, si boss, may meeting siya.
Roon, kaya doon ako nakatambay sa parking. Nakita kita na nakahiga sa isang tabi at walang malay. Yun ang nangyari. Paliwanag ni Lexus. Boss? Tanong ni Vivian sabay tingin sa lalaking kanina pa nakasunod sa kanilang dalawa. Oo. Sir Jim, si Vivian po pala. Ang dati ko pong boss. Pakilala ni Lexus at nakatingin sa lalaki. Boss? Ako po? Halata sa boses ng lalaki ang pagkabigla. Humarap si Lexus kay Jim at pinanglakihan ito ng mga mata. Nice meeting you po, Ma'am Vivian. At nakipagkamay si Jim kay Vivian. Sir, may phone call po kayo kanina. Sabi ko tatawagan niyo po agad. Sabay senyas kay Jim. Ay sige, tatawagan ko na. At umalis na si Jim. Natawa naman si Vivian sa drama ng dalawa. Nang dahil doon ay nawala ang ilang mga nararamdaman ng dalaga kay Lexus. Lexus, hindi ka marunong magsinungaling. Boss mo siya? Pero siya nakasuot ng plain white shirt tapos ikaw, nakapolo at necktie? Natatawang sabi ni Vivian. Napakamot na lang ng ulo si Lexus. Vivian kasi. Shh. Huwag muna natin pag-usapan ng tungkol sa atin ngayon. Pinilit ni Vivian na bumangon. May mga dapat pa kasi akong asikasuhin. Kailangan kong pumunta sa bangko. Tumayo si Vivian at bumaba na ng kama. Inalalaya naman ito ni Lexus. Pero Vivian, dapat magpahinga ka muna sa inyo. Ihahatid na kita. Pagpupumilit pa ni Lexus. Tumingin lang si Vivian kay Lexus. Okay, fine. Kung ayaw mo umuwi, sasamahan na lang kita. I will not accept no as an answer. Usal pa ni Lexus. Napangiti na lang si Vivian dahil may naalala itong bigla. Tulad ng kanilang napag-usapan ay sinamahan ni Lexus si Vivian sa bangko. Habang naghihintay ang dalawa na sila'y tawagin ay napapansin ni Lexus ang pagkabalisa ni Vivian. May problema ba? Bakit hindi na lang si Kim ang pinapunta mo rito? Tanong ni Lexus. Lexus, hindi ko na alam ang gagawin ko. Bigla na lang tumulaw mga luha ni Vivian. Lunod na ako sa problema. Umiiyak na tong sabi. Inakbayan ni Lexus si Vivian at doon ay hinayaan itong umiyak. Shh, sige lang, iiyak mo lang. Kung yan ay ikakagaan ng loob mo. Matapos ang pagkikitang yon at may hatid si Vivian sa kanilang bahay, ay umalis na rin si Lexus. Hindi na ito bumaba ng sasakyan at nagpakita sa dati niyang katrabaho sa bahay ni Vivian. Pinagbuksan ni Lotlot ng gate si Vivian. Kita agad nito ang mas masiglang aura ng kanyang amo. Ma, mukhang naging magandang pasok niyo ngayon na. Nakabayad na po ba kayo sa mga utang ni na Ma'am Veronica? Tanong ni Lotlot. Alam mo, Lotlot, okay na eh. Okay na yung araw ko. Ikaw lang ang sumira. Singhal na sabi ni Vivian. Ma'am, bakit po kasi kayo nakangiti? Ngayon ko na lang po kasi kayo nakitang nakangiti. Ani ni Lotlot. Sa palagay mo, sinong maaari mo kapag papangiti sa akin ng ganito? Hindi naman mapigilan ni Vivian na itago ang kanyang nararamdaman dahil sa nangyari. Si Lexus! Si Lexus? Sabit ni Lotlot na may pagtalon pa. Oo, si Lexus. Bumalik na siya. Naiiyak na sabi ni Vivian. Nakontento na si Vivian sa muli nilang pagkikita ni Lexus. Hindi man nabawasan ang utang ng kanyang magulang, ngunit isang tao naman na bumalik na matagal niya nang hinihintay. Ngunit nagkakamali naman si Vivian. Isang malaking pagbabago ang hatid ni Lexus na gigimbal sa kanyang mundo. Patuloy pa rin ang mga notice na kanyang natatanggap. Sumasakit pa rin ang kanyang ulo sa mga bayarin at ang pag-atras sa mga investors. Hanggang sa isang notice ang kanyang natanggap na talagang bumaliktad sa kanyang mundo. Ma'am, may na-receive po akong email mula sa isang foreign company. Gusto raw makipag-meeting sa inyo. Sabit ni Kim. Foreign company? Kinalabutan si Vivian sa kanyang narinig. Huwag mo sabihin pati international nagkaroon ng utang sina mom at dad. Dolyar ang babayaran ko nun pag nagkataon. Diyos ko,
Hindi ko na alam ang gagawin ko. Umiiyak na sabi ni Vivian. Nakahawak na ito sa kanyang noo at gusto nang umiyak. Wala naman siya magagawa kung hindi ang harapin ng foreign company na yon, kaysa isa namang banta ang kanyang haharapin. Nang hapon ding yon ay kausap na ni Vivian ang representative ng kumpanyang yon. We are willing to buy your company, and if ever you can still work under us. Your skills, Miss Vivian, is very commendable. At a very young age, ang dami mo ng achievement sa larangan ng negosyo, and we need that. The only consequence is, you will not be the boss of this company. It will be transferred to our company. So is siya ng representative. Ang halaga ng ibabayad ng kumpanyang yon sa pagbili ng buong kumpanya ni Vivian ay sakop lahat ng utang ng mga magulang ni Vivian na kanyang alam. Ngunit sa kabila noon ay pati ang mga tao at siya mismo ay bibilhin din ng kumpanyang yon. Pinagbigyan ng foreign company representative si Vivian na pag-isipan ng lahat. Malaki ang hirap ni Vivian sa kumpanya. Ayaw niya namang bumagsak ito dahil lang sa pagiging irresponsable ng kanyang mga magulang. Kaya naman, kesa mawala ng lahat ng trabaho at mapunta sa wala ang lahat, ay pumayag na si Vivian sa alok na iyon. Hindi rin naman siya talo dahil pati siya ay magsistay sa kumpanya. Hindi na nga lang siya amo kung hindi tulad ng iba ay empleyado na rin. At mas gugustuhin niyang mangyari yon kesa mawala ang lahat. Dahil buo na ang desisyon ni Vivian ay muli itong nakipagkita sa representative at tatapusin ang kanilang deal. Ramdam ni Vivian na sa wakas, matatapos na rin ang unos na kanilang pinagdaraanan. Sa kanyang pag-uwi, ay laking gulat niya dahil nandoon ang kanyang ina. Nakaupo sa sofa at panay ang utos sa mga katulong. Oh, Iha, how are you? Pasensya na kung ako lang umuwi ng Pilipinas. Alam mo naman ang dad mo, busy. Sambit ni Veronica na animoy wala silang kinakaharap ng malaking problema. Mom, really? Nakuha niyo pang pumunta ng abroad? Kahit na halos pati kaluluwa ko, ibenta ko na mabayaran ko lang ang letseng utang niyo sa sugal? Tapos ganito? Sigaw ni Vivian. Anak, don't worry, hindi ka naman namin pababayaan. Your dad is out of the country para i-arrange ang kasal mo. Ano ka ba? Ganun lang naman kadali ang lahat. At pagkasal na kayo ng anak ni Mr. Alberts, mababayaran na natin ang lahat ng utang natin. Sobra-sobra pa. Isn't that great? Na-excite na ako sa wedding mo, anak. It will be the wedding of the... Mom, nahihibang ka na ba? Talagang pati ako ibebenta niyo para sa pera? Halos pumutok na ang litid ni Veronica sa sobrang galit. Vivian, baka nakakalimutan mo na anak lang kita. At ano pa bang silbi mo sa... Isang malakas sa sampalang sumalubong kay Veronica galing mismo kay Vivian. Ano? Uulitin niyo na naman na sabihin na wala akong kwenta? After all ang isinakripisyo ko, Mom, pati kaligayahan ko, pinakawalan ko para ma-please kayo. Pero ano? In the end, wala pa rin akong kwenta. Hindi na napigilan ni Vivian ang kanyang sarili sa sobrang galit. So, yung lalaking yan pa rin ang dahilan nito, ano? Ha? Do you think hahayaan kung may makapasok na hampas lupa sa pamilya natin? Ano? Para kami ng yaman natin? Pagmamalaki ni Veronica. Mom, enough! Enough with this nonsense conversation. Wala na tayong pera. Walang kasal na magaganap. I am selling the company. Dapat ang pera makukuha doon ay ipangbabayad ko sa lahat ng utang ninyo. Pero dahil sa sinabi niyo, mas mabuti pang i-donate na lang sa charity ang perang yun kaysa itulong sa inyo, Ma'am. Tama na. Wala na akong pakialam kung itatakwil niyo man ako. Pagod na ako makiusap na maging anak ninyo. Suko na ako. Galit na sabi ni Vivian. Sasampalin sana ni Veronica si Vivian ngunit sinalag ito ni Vivian. And one more thing. I know the truth. Ampun niyo lang ako. Kaya ganun na lang ang galit mo sa akin, tama? Natigilan si Veronica. Hindi ko akalain na aabot ang lahat sa ganito. Gusto ko sanang itago na lang ang lahat ng yun bilang pagtanaw ng utang na loob sa pag-alaga niyo sa akin. Sabihin niyo ng masama akong tao. Wala na akong pakialam dahil alam ko sa sarili ko.
Matagal na akong bayad sa utang na loob na yun. Umiiyak naman ang mga mata ni Vivian ay matapang nitong sinabi ang lahat ng yon. Umalis naman si Veronica sa bahay ni Vivian. Hindi niya magawang palayasin ang dalaga sa bahay dahil sa sariling pundar ito ng dalaga. Dumating na nga ang araw ng muling paghaharap nila Vivian at ang representative ng foreign company. Nakita ang dalawa sa isang conference room sa kumpanya ni Vivian. Naghihintay si Vivian sa pagdating nito. Kabado man ay buong buo ang loob ng dalaga. Bago pa man maganap ang paghaharap na yon ay nasabi niya na ito kay Lexus at sinuportahan naman siya nito sa kanyang desisyon. Matapos kasi ng pagkikita nilang yon ay nagtuloy-tuloy na ang kanilang pagkikita at kahit humaharap si Vivian sa mga problema ay gumagaan ang lahat ng dahil kay Lexus. Isang katok ang narinig ni Vivian, hudyat na dumating na ang bisitang kanyang hinihintay. Sa pagbukas ng pinto ay siya namang pagpasok ni Kim. Sumunod ang representative at ang isang lalaking kanyang kinagulat. "Hi," sabit ng lalaki. Napatakip si Kim ng kanyang bibig at tumulo ang tuloy-tuloy ang kanyang mga luha. Lexus? Pasensya ka na kung kailangan ko pang. Tumakbo pa palapit kay Lexus si Vivian at niyakap ito ng walang kasing higpit. Vivian? Hanggang sa huli ako pa rin ang iniisip mo. Lexus naman. Umiiyak na tong sabi. Mukhang sa labas na muna tayo. Aya ng representative kay Kim. Naiwan ang dalawa doon at nag-usap. Inampon ako ng isang foreigner na nakabase dito sa Pilipinas. Hindi namin akalain na mayaman pala ang taong yon na madalas naming tinutulungan ni Ken sa probinsya. Pinag-aral niya kami at dinala sa abroad. Tapos ngayon katuwang niya na ako sa kanyang mga negosyo at sa sarili kong negosyo. At yung perang, nahinto naman sa pagsasalita si Lexus nang bigla siyang halikan ni Vivian. I know. Sinabi sa akin ni Lotlot ang lahat. Nang gabing yun naibit sa platera si Lotlot. Oo, nakita niya at narinig na kinuha mo ang pera. Pero pinanghawakan kong sinabi mo sa pagbalik mo na magiging karapat dapat ka na para sa akin. Kahit noon pa man karapat dapat ka naman na sa akin eh. Hindi pa nga lang siguro yun ang tamang oras. Ani ni Vivian. Ginamit kong pera para pampuhunan. Alam ko noon na matatagalan pa na mapantayan ko ang yaman ninyo. Kaya talagang inisip ko kung paano mapapalago ka agad yan. Hanggang sa dumating na sa buhay namin si Sir Al. Bigla namang may pumasok sa pinto ng conference room. Ang mag-asawang Espina. Humahangos ito upang pigilan ang deal na nagaganap. At laking gulat ni Veronica na makita sa Lexus. Wow! Talaga nagsuot ka pa ng magarang damit para magmukhang kasing level namin ano? Kahit anong isuot mo, mukha ka pa rin basura. Pagmamalit ni Veronica kay Lexus. Ma'am, hindi mo alam ba sinasabi mo? Pagtatanggol ni Vivian. Samantala, hindi naman makapagsalita si Franco, ang asawa ni Veronica nang makita si Lexus. Napahawak ito sa kamay ng asawa at pinipigilan sa pagwawala nito. Please stop this nonsense thing. Vivian, wala kang karapatang ibenta ang negosyo namin. Yes, you are the CEO, pero kami pa rin ang major shareholder. Banta ni Veronica. Veronica, tama na, nakakahiya. Sabay naman ni Franco. Ano ba Franco naman? Ibebenta ng batang yan ng kumpanya natin, hindi ako papayag. Galit na sabi ni Veronica. Veronica, matagal na tayong walang share sa kumpanya. Naalala mo nang nasa casino tayo? Ginawa natin collateral ang shares natin. Paliwanag ni Franco. Ano? Sigaw ni Veronica. And one more thing. Nice meeting you, Mr. Espina. I'm Lexus Alberts, son of Mr. Alberts, near future son-in-law. Nakangiting sabi ni Lexus at nakipagkamay kay Franco. Napatingin ang lahat kay Lexus. At halos gumuho naman ang mundo ng mag-asawa. Umalis ang dalawa nang walang napala at napamukha ni Lexus ang katotohanan. Talaga? So ang ibig sabihin, kung pumayag ako sa plano ni na Mom at Dad, ikaw rin naman ang papakasalan ko? Tanong ni Vivian.
Oo. Ganun na nga. Hindi na kasi ako papayag na magkahiwalay tayo. Kaya naman ginawa ko ng lahat para sa akin pa rin ang bagsak mo. Ano? Ayos ba, Miss Vivian? Nakangiting sabi ni Lexus. Hindi na sumagot si Vivian at sinelyuhan na nga niya ng isang matamis na halik ang pagwawakas ng kabanata ng buhay nilang yon upang maging panimula ng bagong buhay na kanilang haharapin na magkasama. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! How dare you to say